Ang monotonong tunog ng heart monitor ang tanging musika sa loob ng operating room. Beep! 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 Isang matatag at tuloy-tuloy na ritmo na nagsasabing buhay pa ang pasyenteng nasa ilalim ng kanyang mga kamay. Suture, mahinahon ngunit may otoridad na utos ni E. Alfe Reyes. Mabilis na iniabot sa kanya ng nurse ang kailangan niya. Bawat galaw ng kanyang mga kamay ay kalkulado, bawat tahi ay perpekto. Sa loob ng silid na ito, siya ang Diyosa. Ang kanyang salita ang batas, at ang kanyang galing ang nagtatakda ng hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang buong team ay gumagalaw ng may perpektong koordinasyon sa paligid niya, ngunit para kay Althea, nag-iisa lang siya sa kanyang mundo. Tanging siya, ang pasyente, at ang tibok ng pusong pinipilit niyang ayusin. Matapos ang ilang sandali na tila walang humihinga, itinaas niya ang kanyang paningin. Tapos na tayo. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang kumalat sa silid. Time of success, 3 oras 47 minuto. Anunsyo ng isang resident doctor. Tumango si Althea. Sa pagtanggal niya ng kanyang surgical mask at cap, ang imahe ng isang makapangyarihang siruhano ay unti-unting naglaho. Ang unang lumabas sa kanyang bibig ay hindi pagbati sa sarili o sa kanyang team. Ang cellphone ko, please. Ang boses niya ay may bahid na ng pag-aalala. Isang emosyong hinding-hindi niya ipinapakita sa loob ng operating room. Kinuha niya ang telepono at nakita ang 5 missed calls mula sa yaya ng kanyang anak. Napapikit siya ng mariin. Late na naman siya. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Matapos ang mabilis na pag-aayos, halos takbuhin na niya ang pasilyo ng ACU Augustine Medical Center. Ang bawat pagbati ng mga nurse at kapwa-doktor ay tinutugunan lang niya ng isang pilit na ngiti at mabilis na tango. Ang isip niya ay wala na sa ospital. Lumipad na ito papunta sa isang maliit na batang naghihintay sa kanya. Ang biyahe pauwi ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Ang karangyaan ng Bonifacio Global City ay nawala ng saysay sa gitna ng matinding traffic. Bawat preno, bawat busina, ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib na puno ng pagkabalisa. Mama, you promised you'll be early today. Parang naririnig niya ang malambing na boses ng kanyang anak. Napakagatlabi si Althea. Ilang beses na ba siyang napako sa pangakong iyon? Nang sa wakas ay huminto ang kanyang sasakyan sa tapat ng kanilang modernong bahay, sa isang tahimik na subdivision, nakita niya agad ito. Si Mateo. Nakaupo sa hagdan ng kanilang porch, katabi ang kanyang yaya Linda, ang maliit nitong mga binti ay gumagalaw-galaw sa hangin. Sa isang iglap, lahat ng pagod at stress ni Althea ay naglaho. Pagbukas pa lang ng pinto ng sasakyan, tumakbo na ito papalapit sa kanya. Mama! Sinalubong siya ni Althea ng isang mahigpit na yakap, inilubog ang kanyang mukha sa buhok ng anak na amoy baby powder pa rin. I'm sorry, anak. I'm so sorry Mama is late again. It's okay, Mama, sabi ni Mateo, ang mga braso nito ay nakapulupot sa kanyang leg. The important thing is you're here na. Ngumiti si Althea. Ito ang kanyang mundo. Itong maliit na batang ito ang kanyang lahat. Ang dahilan kung bakit siya nagtitiis, kung bakit siya lumalaban, at kung bakit siya patuloy na nagtatago. Ang mga sumunod na oras ay paraiso. Naglaro sila ng mga laruang kotse sa sahig, nagbasa sila ng libro, at naghabulan sa kanilang hardin. Sa mga sandaling ito, hindi siya si E. Alfe Reyes, ang tinitingalang cardiac surgeon. Siya lang si Mama Dea, ang pinakamalaking tagahanga ng mga halakhak ng kanyang anak. Ngunit tulad ng lahat ng bagay, ang kapayapaan ay may katapusan. Habang naghahanda sila para sa hapunan, tumunog ang kanyang telepono. Sa screen, lumitaw ang pangalang nagpapakaba sa kanya palagi, Gs. Eleanor Reyes. Ang kanyang ina. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Miney. Althea, ang boses sa kabilang linya ay malamig at formal, gaya ng dati. I trust you haven't forgotten the board meeting tomorrow. 10 o'clock sharp. Yes, hindi ko po nakalimutan. Good. This is crucial. The new major investor will be introduced. He bought his controlling stake in the hospital, and his vision will dictate our future. I expect you to be at your most professional. No excuses. Walang tanong kung kumusta na siya, o kung kumusta ang apo nito. Laging trabaho. Laging reputasyon.
I'll be there, ma, sagot ni Althea, habang hinahaplos ang buhok ni Mateo na ngayon ay sumandal na sa kanyang dibdib. Nang matapos ang tawag, isang pamilyar na anino ng kalungkutan ang bumalot sa kanya. Pinatulog niya si Mateo sa kwarto nito. Pinagmasdan niya ang mahimbing na mukha ng kanyang anak. Sa bawat paghinga nito, sa kurba ng mga labi nito, sa hugis ng mga pilik mata nito, may isang multo siyang nakikita. Ang multo ng isang nakaraang pilit na niyang ibinabaon sa limot. Napapikit siya at bumalik ang alaala. Isang gabing umuulan ng malakas. Ang amoy ng basang lupa at halaman. Ang pakiramdam ng magaspang ngunit maalagang mga kamay sa kanyang balat. At isang mukha, isang binatang may ngiting mas mainit pa sa sikat ng araw. Isang mukhang hindi kabilang sa mundo niya, ngunit sa isang gabi, naging buong mundo niya. Isang lalaking hardinero. Isang lihim. Isang pagkakamali na nagbunga ng pinakamagandang biyaya sa buhay niya. Kinabukasan, pumasok si Althea sa boardroom ng Ace Augustine na suot ang kanyang baluti, isang eleganteng business attire, isang confident na ngiti, at ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 6 na taon. Nandoon na ang lahat ng miyembro ng board. Sa gitna, sa pinakaulo ng mesa, nakaupo ang kanyang ina, si Eleanor Reyes, na nagtataglay ng isang aura ng kapangyarihan na kayang magpayuko sa sinuman. Good morning, simula ni si Eleanor, ang kanyang boses ay umalingganggaw sa tahimik na silid. We are here today to welcome new era for Esco Augustine. As you all know, a majority of our shares has been acquired by Alcazar Prime Holdings. Today, we will finally meet the man behind it, the new chairman, the one who will shape the future of this institution. May narinig si Althea na mahinang bulungan mula sa mga kasama. Ang pinto ng boardroom ay dahan-dahang bumukas. Lahat ng mata ay napunta roon. Huminto ang paghinga ni Althea. Ang kanyang puso, ang organong kabisadong-kabisado niya kung paano ayusin, ay tila biglang nalimutan kung paano tumibok. Isang lalaki ang pumasok. Matangkad, nakasuot ng isang mamahaling dark blue suit na tila isinukat para lang sa kanya. Ang kanyang presensya ay agad na pumuno sa silid. May dala siyang kapangyarihan at kumpiyansa na hindi maikakaila. Pero hindi iyon ang nakapagpatigil sa mundo ni Althea. Ito ay ang kanyang mukha. Mas matipuno na ngayon, mas may guhit ng karanasan at lamig, ngunit pareho pa rin. Ang mga matang iyon. Ang mga matang minsan nang tumitig sa kanya na may pagsamba. Ang lalaki ay naglakad papunta sa unahan. Nilibot niya ang kanyang paningin sa lahat ng naroon, isang mabilis na pagsusuri hanggang sa ang kanyang mga mata ay huminto. At tumama ito sa mga mata ni Althea. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang boardroom, ang kanyang ina, ang mga doktor. Ang tanging nakikita niya ay siya. Ang hardinero. Ang multo ng kanyang nakaraan. Nakatayo sa kanyang harapan, ipinakikilala bilang ang bago nilang hari. Everyone, may pagmamalaking sabi ni Eleanor, na walang kamalay-malay sa kuryenteng dumadaloy sa pagitan ng dalawang tao. I would like you to meet our new chairman. And Angelo Alcazar. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, para kay Angelo, ang oras ay huminto. 6 na taon. 6 na taon ng walang tulog na mga gabi, ng walang tigil na pagtatrabaho, ng pag-ahon mula sa putik na kinasadlakan niya. 6 na taon na pinangarap at kinatakutan niya ang sandaling ito. At sa lahat ng senaryong binuo niya sa kanyang isipan, hindi niya inaasahan ang makikita niya sa mga mata ni Althea ngayon. Hindi pagkasuklam. Hindi galit. Kundi purong, hindi maipintang gulat at takot. Para itong nakakita ng isang multo. At sa isang banda, iyon nga siya. Ang multo ng nakaraang pilit nitong tinakasan. Siya ang unang bumawi at pumutol sa kanilang pagtitinginan. Isang maliit na galaw, ngunit isang malinaw na pagpapakita ng kapangyarihan. Ipinagpatuloy niya ang paglakad patungo sa unahan ng mesa na tila ba si Althea ay isa lamang sa mga kasangkapan sa silid, isang pamilyar na palamuti na matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit sa loob niya, isang bagyo ang nagwawala. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw. Bakit, Thea? Bakit mo ako iniwan ng walang salita? Ngunit iba na siya ngayon. Ang binatang hardinero na puno ng pangarap ay matagal nang namatay. Ang humaharap sa kanila ngayon ay si Angelo Alcazar, isang hari na bumalik upang bawiin ang kanyang kaharian.
At ang mga hari ay hindi nagpapakita ng kahinaan. Umupo siya sa silyang nakalaan para sa kanya, sa mismong sentro ng kapangyarihan. Inilapag niya ang kanyang mga kamay sa makintab na mesa, at sa isang iglap, naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Ang pag-aalinlangan sa mga mata ng board members, ang bahagyang pagkunot ng noo ni Eleanor Reyes. Mabuti. Gusto niyang maramdaman nila iyon. Good morning, panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila, ngunit sadyang hindi niya tinitingnan si Althea. Alam niyang nakatingin ito sa kanya. Ramdam niya. At ginamit niya iyon. I am Angelo Alcazar. I won't waste your time with pleasantries. Esco Augustine is a reputable institution, but reputation alone doesn't sustain a legacy. Change is necessary. Innovation is key. Nagsimula siyang maglatag ng mga plano. Mga bagong teknolohiya. Pag-streamline ng mga proseso. Isang komprehensibong pagsusuri sa lahat ng departamento, sa lahat ng tauhan. Bawat salita niya ay isang matalim na patalim na nakatutok sa lumang sistema na pinamumunuan ni Eleanor. Nakita niya ang pagkasuklam sa mga mata ng matandang doktora, ngunit wala itong magawa. Siya na ang may-ari ng laro ngayon. Habang nagsasalita siya, ang isip niya ay lumipad pabalik. Ang opisina niya ngayon ay malawak at gawa sa salamin, tanaw ang buong syudad. Ngunit ang alaala niya ay nasa isang maliit at masikip na staff house sa likod ng mansyon ng mga Reyes. Isang gabing umuulan ng malakas, katulad ng gabing iyon. Ang gabing nagbago ng lahat. Ang gabing ibinigay ni Althea ang sarili sa kanya, at ibinigay niya ang kanyang buong puso. Kinabukasan, naghintay siya. Maghapon. Magdamag. Tumawag siya. Nag-text. Walang sagot. Pumunta siya sa mansyon, ngunit sinabi ng gwardya na mahigpit na ipinagbili ni Althea na huwag na siyang papasukin kailanman. Gumuho ang mundo niya. Isang mayamang doktora na nakipaglaro sa isang hamak na hardinero. Iyon lang ba iyon? Ganoon lang ba siya kadaling itapon? Ang sakit ng pagtangging iyon ay mas masahol pa sa anumang pisikal na sakit. Umalis siya hindi lang sa mansyon ng mga Reyes, kundi sa buhay na iyon. Umuwi siya sa totoong pamilya niya, sa mga Alcazar, dala ang isang bagong apoy sa kanyang dibdib. Hinarap niya ang kanyang ama, ang patriarka na matagal na niyang tinalikuran. Tapos na po akong magtago, sabi niya noon, ang boses niya ay basag ngunit buo sa determinasyon. Gusto ko nang kunin ang dapat na sa akin. At iyon ang ginawa niya. Nag-aral siya. Nagtrabaho. Pinatunayan niya ang kanyang sarili, hindi sa kanyang ama, kundi sa sarili niya. Hanggang sa dumating ang araw na hawak na niya ang kapangyarihan para gawin ang gusto niya. Ang bumalik. Nang matapos ang pulong, isa-isang nagsilabasan ang mga miyembro ng board. Huli si Althea. Gumalaw ito na parang isang robot, ang mukha ay putlang-putla, iniiwasan ang kanyang tingin. Hinayaan niya ito. Alam niyang hindi ito makakatakas. Pumasok siya sa dating opisina ng kanyang ina, na ngayon ay opisina na niya. Tinawagan niya ang kanyang sekretarya. Please ask G.A. Althea Reyes to come to her office. I will meet her there in 5 minutes. Isang maliit na paghihiganti. Pupuntahan niya ito sa teritoryo nito, ngunit sa ilalim ng kanyang mga patakaran. Nang pumasok siya sa opisina ni Althea, nakita niya itong nakatayo sa tabi ng bintana, nakatalikod sa pinto. Ang postura nito ay matigas. Depensibo. Isinara niya ang pinto sa likuran niya. Ang tunog ng pag-click ng seradura ay tila isang putok ng baril sa katahimikan. Hindi siya nagsalita agad. Naglakad siya sa paligid ng opisina, pinagmamasdan ang mga libro sa estante, ang mga diploma sa dingding. Nice office, Doctor, sabi niya sa wakas, ang boses ay kaswal. Alcazar, sagot nito, hindi pa rin lumilingon. Ang paggamit nito sa kanyang apelyido ay isang pader na agad nitong itinayo sa pagitan nila. Alcazar, pag-ulit niya, na may bahid ng panunuya. It's been a while since I heard that name from you. The last time, I believe it was just Angel. Naramdaman niya ang pag-igting ng mga balikat nito. Dahan-dahan itong humarap sa kanya. At sa wakas, nakita niya muli ang mga matang iyon ng malapitan. Puno pa rin ang takot, ngunit ngayon ay may bahid na ng galit. Mabuti.
Mas gugustuhin niya ang galit kaysa sa awa. Anong kailangan mo? Tanong nito, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Ngumiti siya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit siya, dahan-dahan, hanggang sa isang dipa na lang ang pagitan nila. Nakita niya kung paano ito napaatras ng bahagya. Kailangan ko, pag-ulit niya. Marami, Reyes. Marami akong kailangan. Gusto kong malaman kung paano ang isang tinitingalang ospital ay nagkaroon ng napakaraming inefficiencies. Gusto kong malaman kung bakit ang teknolohiya ninyo ay 5 taon nang atrasado. At higit sa lahat, tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata, ibinaba ang kanyang boses na tila isang bulong na puno ng panganib. Gusto kong malaman kung paano mo nagagawang matulog ng mahimbing sa gabi. Nakita niya ang paglunok nito. Ang paglaban sa loob nito. Ang mga salitang gustong kumawala ngunit hindi nito masabi. Tapos na ang pulong, Jim Alcazar. Kung wala ka ng kailangan tungkol sa trabaho, aalis na ako. Akma na itong lalagpasan siya nang humakbang siya paharang. Ngayon, nakulong na ito sa pagitan niya at ng bintana. 6 na taon, D.K. Reyes, sabi niya, ang bawat salita ay mabagal at may diin. Wala kahit isang text. Wala kahit isang tawag. Huminga siya ng malalim, pinakakalma ang sarili. Pero huwag kang mag-alala. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang isang hibla ng buhok na nahulog sa mukha nito. Nakita niya itong napapikit sa kanyang ginawa. Ang pamilyar na kuryenteng iyon. Nandoon pa rin. Marami na tayong oras ngayon para mag-usap, patuloy niya, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malamig at propesyonal. Simula bukas, gusto kong direkta kang mag-report sa akin. Sa lahat ng bagay. Nang sarhan ni Angelo ang pinto at iwan siyang mag-isa sa kanyang opisina, napasandal si Althea sa malamig na salamin ng bintana. Ang kanyang mga binti ay tila nagbago at naging halaya, hindi na kayang suportahan ang kanyang bigat. Huminga siya ng malalim, ngunit ang hangin ay parang hindi umabot sa kanyang mga baga. Ang pamilyar na amoy ng antiseptic at mamahaling papel sa kanyang opisina ay napalitan ng bakas ng pabango ni Angelo, isang mamahalin at mapanganib na amoy na naiwan sa hangin, isang paalala na totoo ang lahat ng nangyari. Nagbalik na siya. At ngayon, siya ang may kontrol. Isang emosyon ang nanaig sa lahat, purong takot. Isang matinding sindak na gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang lalamunan. Agad niyang dinampot ang kanyang gamit at halos takbuhin ang pasilyo. Isa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang makausap ang kanyang ina. Walang katok-katok, pumasok si Althea sa opisina ni Eleanor Reyes. Ang kanyang ina ay abala sa pagbasa ng ilang dokumento, ngunit itinaas nito ang tingin, ang mukha ay kalmado, na tila ba inaasahan na niya ang biglaang pagdating ng anak. Alam niyo, nagsimula si Althea. Ang boses niya ay nanginginig sa pinaghalong galit at pagkataranta. Alam niyo na babalik siya. Alam niyo na siya ang bagong investor. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Eleanor. Dahan-dahan nitong ibinaba ang kanyang salamin sa pagbasa. Of course, I knew. Business is business, Althea. His proposal was too significant to ignore just because of some past indiscretion. Past indiscretion, hindi makapaniwalang ulit ni Althea. Mama, may anak kami. Paano kung malaman niya? Paano kung di? Kung ano, Althea, putol ng kanyang ina, ang boses ay matalas na ngayon. Na malalaman niyang ang hamak na hardinero na iyon ay may anak sa isang Reyes? Hindi iyon mangyayari. Dahil sisiguraduhin mo. Tumayo si Eleanor at lumapit sa kanya, ang bawat hakbang ay may otoridad. Listen to me. 6 na taon mo nang naitago ang batang iyan. Huwag kang magpapakita ng kahinaan ngayon. He is still just a gardener in a suit. His money doesn't change where he came from. Ayusin mo ang sarili mo. Maging propesyonal ka. At hinding-hindi mo, sa kahit anong pagkakataon, hahayaang mapalapit ang lalaking iyon sa anak mo. Naiintindihan mo ba? Walang pag-aalala. Walang simpatsya. Isang utos lang. Tumalikod si Althea, mas nararamdaman ang pag-iisa kaysa kailanman. Ang kanyang ina ay hindi kakampi. Isa itong general na nagbibigay ng marching orders. At siya ang sundalo na kailangang sumunod para mabuhay. Ang sumunod na araw ay isang uri ng impyerno.
Sinubukan ni Althea na ibuhos ang kanyang sarili sa trabaho. Nag-round siya, kinausap ang mga pasyente, at nag-asikaso ng mga chart. Sinubukan niyang lumikha ng isang bula ng normalidad sa paligid niya, isang lugar kung saan si Iki Reyes lang siya at walang Angelo Alcazar. Ngunit imposible iyon. Ang presensya ni Angelo ay parang hangin, hindi nakikita ngunit nararamdaman sa lahat ng dako. Naririnig niya ang pangalan nito sa bulungan ng mga nurse sa hallway. Nakatanggap siya ng isang memo na may pirma nito na nag-uutos ng mga pagbabago sa kanilang departamento. At sa isang pagkakataon, habang naglalakad siya sa isang tulay na nagkokonekta sa dalawang gusali ng ospital, natanaw niya ito sa ibaba. Nakikipag-usap ito sa ilang mga department heads, ang tindig ay kumpiyansyado, ang mga kilos ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Althea. Mabilis siyang umatras at nagtago sa likod ng isang malaking halaman na parang isang kriminal na nag-iwas sa pulis. Napapikit siya. Ano ang nangyayari sa kanya? Bakit siya nagtatago sa sarili niyang ospital? Ang sitwasyon ay lalong lumala nang makatanggap siya ng isang email mula sa sekretarya ni Angelo. Subject: Urgent request from the chairman. Good day, Jed Reyes. As part of the comprehensive review being conducted by the new management, the chairman, Dim Alcazar, is requesting a copy of your complete personnel file from E. Kindly coordinate with them to have it sent to his office by the end of the day. Nabitawan ni Althea ang kanyang cellphone. Mabuti na lang at sa malambot na sofa sa kanyang opisina ito bumagsak. Ang 201 file niya. Nandoon ang lahat. Ang address niya. Ang mga emergency contact. At isang kopya ng birth certificate ni Mateo. Isang dokumento kung saan ang espasyo para sa pangalan ng ama ay nakapirmang blanko. Makikita niya. Kokonektahin niya ang mga tuldok. Ang petsa ng kapanganakan ni Mateo. Bibilangin niya. Malalaman niya. Isang malamig na pawis ang tumulo sa kanyang sentido. Ang mga pader ng kanyang perpektong opisina ay tila unti-unting lumalapit, sinasakal siya. Hindi niya alam kung paano niya natapos ang araw na iyon. Ang bawat minuto ay isang pagtitiis. Ang bawat tunog ng telepono ay nagpapakaba sa kanya. Ang bawat pagkatok sa pinto ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Ngunit walang dumating. Walang tawag. Walang komprontasyon. Ang katahimikan ay mas nakakatakot. 6:00 ng gabi. Oras na para sanduin si Mateo mula sa daycare center na nasa loob din ng hospital complex. Ito lang ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang pag-asa na makita ang ngiti ng kanyang anak. Matapos niyang isakay si Mateo sa car seat sa likod, sinimulan na niyang paandarin ang sasakyan. Pagod na siya. Ang gusto lang niya ay umuwi, ikandado ang pinto, at yakapin ang kanyang anak. Habang dahan-dahan siyang nagmamaneho pababa sa paikot na daan ng parking garage, isang anyo ang nakatayo malapit sa exit booth, nakasandal sa isang haligi. Nakasuot ito ng itim na coat, ang mga kamay ay nasa bulsa. Kahit malayo at medyo madilim, kilalang-kilala ni Althea ang tindig na iyon. Si Angelo. Ang unang instinct ni Althea ay tapakan ang silinyador at lampasan ito. Ngunit bago pa man niya magawa, humakbang ito paharap, sapat lang para mapilitan siyang ipreno ang sasakyan. Pinatay niya ang radyo. Ang tanging maririnig sa loob ng kotse ay ang mahinang pag-awit ni Mateo sa likod at ang malakas na kabog ng kanyang sariling dibdib. Dahan-dahang naglakad si Angelo papalapit sa bintana sa driver's side. Hindi ito galit tingnan. Kalmado. Na mas lalong nakakatakot. Ibinaba ni Althea ang bintana ng kaunti, sapat lang para marinig ito. Reyes, bati nito, ang boses ay formal. Ngunit ang mga mata nito ay hindi sa kanya nakatingin. Nakatingin ito sa loob, sa mailikuran. Nakatitig ito sa salamin kung saan nasasalamin ang imahe ng isang maliit na batang lalaki na ngayon ay tumigil na sa pag-awit at nagtatakang nakatingin din sa kanya. Nanigas si Althea sa kanyang upuan. Ito na. Ito na ang sandaling kinatatakutan niya. Ang tingin ni Angelo ay bumalik sa kanya. Ang lamig at propesyonal na maskara nito ay bahagyang nawala, napalitan ng isang hindi matukoy na emosyon, isang pinaghalong pagtataka, pag-aalinlangan, at isang bagay na mas malalim pa. Iniwas nito ang paggamit ng T.E. Reyes T.O.E. din Alcazar.
Ginamit nito ang pangalang matagal na niyang hindi naririnig mula sa mga labi nito. Ang pangalang ginamit nito noong sila palang dalawa sa mundo. Sino siya, Dea? Tanong nito, ang boses ay mahinahon, ngunit ang tanong ay umalinggaw na parang isang pagsabog sa loob ng sasakyan. Nakatitig si Angelo sa batang nasa likod ng sasakyan ni Althea. Isang maliit na batang lalaki na may malalaking bilugang mata na puno ng kuryosidad. Ang mga mata may kung anong pamilyar sa mga matang iyon. Sino siya, Dea? Inulit niya ang tanong, ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon, tila ba natatakot sa sagot na maaari niyang marinig. Nakita niya ang pagkataranta sa mukha ni Althea. Ang paraan ng pag-iwas nito ng tingin, ang paraan ng paghigpit ng hawak nito sa manibela. Nagpapatunay lang ito na may itinatago siya. Anak ko, mabilis na sagot ni Althea, ang boses ay pilit na pinatatag. Si Mateo. Ampon ko siya. Ampon. Ang salitang iyon ay tumama kay Angelo na parang isang sampal. Napakabilis ng sagot. Napaka-rehearsed. Tumingin siyang muli sa bata. Nakatingin din ito sa kanya, ang ulo ay bahagyang nakatagilid. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng parking garage, isang bagay ang napansin niya. Ang hugis ng panga ng bata. Ang maliit na gatla sa baba nito. Isang eksaktong kopya ng sarili niya noong bata siya. Isang alon ng pagdududa ang bumalot sa kanya, malakas at hindi mapigilan. Hindi siya naniniwala. Walang kahit isang hibla sa kanyang katawan ang naniwala sa kasinungalingan ni Althea. Ngunit hindi ito ang tamang oras o lugar para sa isang komprontasyon. Ang bata ay naroon, nanonood, nakikinig. Kaya tumango na lang siya, ipinapakita ang isang maskara ng pagtanggap. I see. He looks healthy. Isang awkward na katahimikan ang namayani. Naririnig niya ang sarili niyang paghinga, ang pagkabog ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Tumingin siyang muli kay Althea. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng sumira sa kanya, ay may anak na ngayon. Isang anak na hindi niya alam kung sa kanya ba. May kailangan ka pa ba, Jimmy Alcazar? Tanong ni Althea. Ang boses ay nagmamadali, desperada ng umalis. Umiling si Angelo, umatras ng isang hakbang mula sa sasakyan. Ibinigay niya rito ang daan. Isang maliit na kilos, ngunit para sa kanya, isa itong deklarasyon. Pinapayagan kitang umalis ngayon. Pero hindi ka na makakatakas. Pinanood niyang humarurot ang sasakyan ni Althea paalis. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, ang maskara ng pagkakalma na maingat niyang isinuot ay gumuho. Napasuntok siya sa pader na semento ng parking garage, hindi iniinda ang sakit. Ampon. Isang kasinungalingan. Isang kasinungalingang napakadaling buwagin. Dinukot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant. Mendoza, sabi niya nang sagutin ang tawag, ang boses niya ay malamig at matalim. May ipapagawa ako sa'yo. Urgent. Yes, sir. Alve Reyes. May anak siya. Pangalan, Mateo. Sabi niya, ampun daw. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa batang iyan. Hanapin mo ang adoption papers, ang birth certificate, lahat ng dokumento. Gusto kong makita kung sino ang mga tunay na magulang. I want it on my desk tomorrow. Understood. Understood, sir, mabilis na sagot ni Mendoza. Ibinaba ni Angelo ang tawag. Ang imahe ng bata ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang kuryosidad sa mga mata nito. Ang pagkakahawig sa kanya. Kung totoo ang hinala niya, tinago ito ni Althea sa kanya sa loob ng 6 na taon. Ninakaw nito sa kanya ang 6 na taon ng pagiging ama. Ang galit na naramdaman niya sa boardroom kanina ay walang-wala kumpara sa umuusbong na puot sa kanyang dibdib ngayon. Kinabukasan, sinadya ni Angelo na bisitahin ang pediatric wing ng ospital. Ang opisyal na dahilan ay para inspeksyonin ang mga pasilidad. Ngunit ang totoo, may iba siyang sadya. Sinabi sa kanya ni Mendoza na tuwing Huwebes ng hapon ay dinadala ni Althea si Mateo para sa isang play therapy session sa pediatric playground ng ospital. Isang perpektong pagkakataon. Mula sa malayo, sa likod ng isang one-way glass window ng observation room, pinanood niya sila. Nakita niya kung paano maglaro si Althea kasama ang bata. Ang halakhak nito, ang paraan ng pagyakap nito sa ina.
Isang perpektong larawan ng mag-ina. Isang larawan kung saan dapat ay kasama siya. Isang matinding kirot ng selos at panghihinayang ang tumusok sa kanyang puso. Nang biglang tumunog ang telepono ni Althea. Nakita niyang sumimangot ito, ngunit sinagot ang tawag at lumayo ng kaunti para sa privacy. Iniwan si Mateo na mag-isang naglalaro sa isang maliit na slide. Ito na ang pagkakataon niya. Lumabas siya ng observation room at dahan-dahang lumapit sa playground. Nagkunwari siyang may tinitingnan sa paligid hanggang sa mapadpad siya malapit sa kinaroroonan ng bata. Si Mateo ay nakaupo sa dulo ng slide, kinakausap ang kanyang laruang dinosaur. "Hi," malumanay na bati ni Angelo. Napatingala ang bata. Ang malalaking mata nito ay muling napuno ng pagtataka, ngunit walang takot. "Hello po. That's a cool dinosaur," sabi ni Angelo, tinuturo ang laruan. "Is he T-Rex?" Umiling si Mateo. "He's a Spinosaurus. He's stronger than a T-Rex." Ngumiti si Angelo. Isang tunay na ngiti ang una sa loob ng napakatagal na panahon. Umupo siya sa isang maliit na bench sa tabi ng slide. "You're very smart." "Ako nga pala si Angelo." "Anong pangalan mo?" "Mateo po." Mateo, inulit ni Angelo ang pangalan, nilalasap ang tunog nito. Tinitigan niya ang bata ng mas malapitan. Walang duda. Ang mga matang iyon, ang ilong, ang bibig. Para siyang nakatingin sa isang maliit na salamin ng kanyang nakaraan. Mula sa di kalayuan, nakita niya si Althea na tapos nang makipag-usap sa telepono. Nakita niya ang paglaki ng mga mata nito nang makita silang magkatabi. Nanigas ito sa kinatatayuan, tila hindi alam ang gagawin. Si Angelo ay nanatiling nakatingin kay Mateo, ninanamnam ang bawat segundo. Ang pagiging malapit sa bata ay nagdulot ng isang kakaibang kapayapaan at sakit ng sabay. Kapayapaan dahil sa wakas, nararamdaman niya ang koneksyon. Sakit dahil alam niyang ipinagkait ito sa kanya. Nawala siya sa kanyang iniisip at sa isang sandali, ang lahat ng sakit, galit, at lungkot na nakalipas na 6 na taon ay bumakas sa kanyang mukha. Ang kanyang ngiti ay naglaho, napalitan ng isang bakas ng kalungkutan na hindi niya namalayang naroon na pala. Napansin ito ng bata. Itinagilid ni Mateo ang kanyang ulo. Ang inosenteng mga mata nito ay tumitig sa kanya, puno ng sinseridad. "Tito," sabi nito sa isang malambing na boses. "Kaibigan po ba kayo ni Mama?" Hindi nakasagot si Angelo. "Bakit po parang malungkot kayo? Bakit po parang malungkot kayo?" Ang inosenteng tanong ni Mateo ay tumama kay Althea na parang isang malakas na kulog. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili. Ang kanyang anak, ang kanyang pinakaiingatang lihim, ay nakikipag-usap sa lalaking pinagmulan ng lahat ng kanyang takot. At sa halip na makita itong isang halimaw, nakikita ng anak niya ang kalungkutan sa mga mata nito. Isang alon ng matinding panik, mas malakas kaysa sa anumang naramdaman niya sa emergency room, ang bumuhos sa kanyang sistema. "Mateo!" Ang boses niya ay mas matalas kaysa sa kanyang intensyon. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ang kamay ng kanyang anak, hinila ito palayo kay Angelo. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Mateo, na sinundan ng pagsimangot dahil sa biglaang paghila sa kanya. "Ano nang sabi ko sa'yo?" Pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay pinalalabas para marinig ni Angelo. "Hindi ka dapat nakikipag-usap sa mga hindi mo kakilala." Napayuko si Mateo, ang mga labi ay nakapout na. "Pero Mama, nagtatanong lang po ako." Hindi niya pinansin ang pagdadahilan ng anak. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Angelo, na ngayon ay nakatayo na, ang mukha ay isang blankong maskara. Ngunit ang mga mata nito nakita ni Althea ang sakit doon. Isang panandali ang pagkirot bago ito napalitan ng pamilyar na lamig. Ang panunumbat sa mga matang iyon ay mas masakit pa sa kahit anong salita. "Paumanhin, Yem Alcazar. Kailangan na naming umalis," formal niyang sabi, bago kinalagkad ang nagtatampong si Mateo palayo sa playground, palayo sa panganib. Habang papalayo sila, hindi niya napigilang lumingon. Nakita niyang nakatayo pa rin si Angelo sa parehong lugar, pinapanood silang umalis. Isang malungkot at nag-iisang anyo sa gitna ng mga makukulay na laruan. Napapikit si Althea, isang matinding pakiramdam ng pagkakasala ang biglang sumalakay sa kanya. Sinigawan niya ang sariling anak para lang protektahan ang isang kasinungalingan.
Sino ba talaga ang pinoprotektahan niya? Ang anak niya o ang sarili niya? Ang pag-uusap nila sa kotse ay puno ng tensyon. Mama, kaya were you so galit? He was nice naman po, sabi ni Mateo, ang boses ay may bahid pa rin ang pagtatampo. Hindi lahat ng nice sa iyo ay mabuting tao, anak, sagot ni Althea. Ang mga salita ay kasing pait ng apdo sa kanyang dila. That man he's complicated. Iwasan mo siya, okay? Tumango na lang si Mateo, kahit halata sa mukha nito ang pagkalito. Pagka-uwi sa bahay, matapos niyang patulugin si Mateo, ang unang ginawa ni Althea ay tumawag sa kanyang ina. Hindi na niya kayang mag-isa. Kinausap niya si Mateo, bungad niya nang sagutin ni Eleanor ang tawag, walang paligoy-ligoy. Sa playground. Magkatabi sila. Mama, malalaman niya. Nararamdaman ko, malapit na niyang malaman. Sa kabilang linya, isang mahabang katahimikan ang sumagot. Inaasahan ni Althea ang galit, ang panenermon. Ngunit ang narinig niya ay isang kalmadong boses. This is not reason to panic, Althea. This is a reason to act, sabi ni Eleanor. He is testing you. He is pushing the boundaries to see how you will react. We need to create new narrative. Kailangan nating ipakita sa kanya na may sarili kang buhay, isang buhay na perpekto at buo kahit wala siya. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Althea. May ipapakilala ako sa'yo. Si Miguel Tan. Isang brilliant na neurosurgeon mula sa pamilya ng mga Tan na nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking pharmaceutical companies sa bansa. You will go on date with him tomorrow night. Ano? Ayoko, ma, agad na pagtutol ni Althea. Wala akong panahon para dyan. Gagawa ka ng panahon, matigas na sabi ni Eleanor. This is not for you, Althea. This is for your son. We need to show Angelo Alcazar that you are unavailable. That you are moving on with someone from our world. It will discourage him. It will protect you. It will protect Mateo. Is that clear? Kinabukasan, sa isang mamahaling restaurant na napapalibutan ng mga kumikinang na ilaw ng syudad, nahanap ni Althea ang sarili na nakaupo sa tapat ng isang lalaking halos perpekto sa papel. Si Miguel Tan ay gwapo, magalang at matalino. Ngunit habang nagsasalita ito tungkol sa mga bagong tuklas sa neurology, ang isip ni Althea ay lumilipad sa ibang lugar. Bawat ngiti niya ay pilit. Bawat tango niya ay mekanikal. Pakiramdam niya ay isa siyang manika na isinalang sa isang palabas. Isang palabas na idinirek ng kanyang ina. So, Althea, sabi ni Miguel na tila sinusubukang maghanap ng bagong mapag-uusapan. I heard you're one of the best cardiac surgeons sa TFE Augustine. And now with the new management under Alcazar Prime Holdings T. Sa pagkarinig pa lang sa pangalang iyon, nanigas si Althea. Tila isang sumpa ang pangalang iyon na sinusundan siya kahit saan. Yes, maikli niyang sagot. There are a lot of changes. I heard the RCE is quite young and aggressive, pagpapatuloy ni Miguel. They say he's ruthless in business. Is true, Shark? Bago pa man makasagot si Althea, ang kanyang mga mata ay napadako sa entrada ng restaurant. At doon, ang mundo niya ay muling huminto. Pumasok si Angelo. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang lalaking kasing elegante niya, may mapanuring mga mata at isang ngiti na hindi abot sa tenga. Ngunit ang atensyon ni Althea ay na kay Angelo lang. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na polo shirt at slacks, ngunit ang aura ng kapangyarihan na bumabalot sa kanya ay mas nangingibabaw pa kaysa sa mga nakasuit na negosyante sa paligid. Tila isang laro ng tadhana. Sa dinami-rami ng restaurant sa Maynila, bakit dito pa? Nang magtama ang kanilang mga mata sa kabilang dulo ng silid, isang kuryente ang dumaloy sa buong katawan ni Althea. Nakita niya ang isang panandali ang gulat sa mukha ni Angelo, na agad na palitan ng isang bagay na mas mapanganib, amusement. Isang bahagyang pag-angat ng gilid ng kanyang labi, na tila ba nagsasabing, ano nang ginagawa mo dito, Dea? Naglalaro ka ba ng bahay-bahayan? Agad na uminit ang mukha ni Althea. Gusto niyang magtago sa ilalim ng mesa. Nagsimulang maglakad si Angelo at ang kasama nito patungo sa kanilang table na malapit lang sa direksyon ng table na nakareserba para sa kanila. Bawat hakbang nito ay tila naka-slow motion.
Ang puso ni Althea ay dumadagundong, naghahanda sa hindi maiiwasang komprontasyon. Nang nasa tapat na sila ng kanilang mesa, huminto si Angelo. Ang kasama niya ay nagpatuloy sa paglakad. Reyes, bati ni Angelo, ang boses ay malambing ngunit may pahiwatig ng panunuya. What pleasant surprise! Hindi ko alam na mahilig ka pala sa lugar na ito. Napalunok si Althea. Si Miguel Tan, na walang kamalay-malay, ay tumayo para magpakilala. Miguel Tan. And you are? Angelo Alcazar, sagot ni Angelo, ang tingin ay hindi inaalis kay Althea. Inilahad niya ang kamay kay Miguel, ngunit bago pa man mag-abot ang kanilang mga palad, gumawa siya ng isang bahagyang kilos. Isang kilos na tila hindi sinasadya. Ang kanyang siko ay bahagyang tumama sa baso ng red wine na nasa gilid ng mesa. Sa isang iglap, ang mamahaling alak ay tumapon, isang pulang talon na bumuhos ng diretsyo sa puting-puting damit ni Miguel Tan. Oh, di by God, gulat na sabi ni Miguel, na patalon palayo. Nako, pasensya na, sabi ni Angelo, ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Kumuha siya ng isang table napkin at tinapik-tapik ang basang damit ni Miguel, na lalo lang nagpakalat ng mansa. I'm so sorry. Ang clumsy ko naman. Nakatayo lang si Althea, nanonood sa perpektong kaguluhang nilikha ni Angelo. Ang date niya ay sira na. Ang plano ng kanyang ina ay wasak na. At habang nakatingin siya kay Angelo, na ngayon ay nag-aalok ng kanyang pinakamalaking isinser na paumanhin, nakita niya ito. Isang mabilis, halos hindi mahahalata, na kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Isang ngiting demonyo na para sa kanya lang. Paglabas nila ng restaurant, ang peking ngiti at pag-aalala sa mukha ni Angelo ay agad na naglaho na parang bula. Pinalitan ito ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Habang pinabubuksan ng valet ang pinto ng kanyang mamahaling sasakyan, kasunod niya ang kanyang pinsan, si Marco Alcazar. That was quite a show, insan, sabi ni Marco na maihalong paghanga at panunuya ng pareho na silang makapasok sa loob ng kotse. Ang galing mo sa aksidente. Classic move. Hindi umimik si Angelo. Itinoon niya ang kanyang atensyon sa daan habang umaandar sila palayo. Ang kasiyahang naramdaman niya sa pagsira sa date ni Althea ay mabilis na napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kaba. So, iyon pala si Althea Reyes, pagpapatuloy ni Marco na tila nag-enjoy sa katahimikan ni Angelo. Ang prinsesa ng Ace Augustine. Ang yaman, ang ganda, ang talino. Pero parang nakakita ng multo noong nakita ka. May nakaraan ba kayo, pinsan? It's none of your business, Marco, malamig na sagot ni Angelo. Tumawa si Marco, isang tawang hindi kaaya-aya sa pandinig. Everything in this city is your business. At lahat ng may koneksyon sa iyo, mas lalo kong ginagawang business. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay makislap sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. Alam mo, ang mga pamilyang tulad ng mga Reyes, mukha lang silang malinis. Pero kung hahalungkatin mo, laging may dumi. Isang maling desisyon sa operasyon, isang sikretong kamag-anak. Gusto mo, tulungan kitang maghanap? A little leverage never hurts. Biglang ipinreno ni Angelo ang sasakyan sa gilid ng daan. Ang biglaang paghinto ay nagpatalsik kay Marco paharap. Buti na lang at naka-seatbelt ito. Humarap si Angelo sa kanyang pinsan, ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit na matagal na niyang kinikimkim. Listen to me and listen carefully. Stay away from her. Huwag na huwag mong gagalawin si Althea Reyes. Kung mayroon mang hahalungkat sa nakaraan niya, ako iyon, hindi ikaw. Naiintindihan mo? Itinaas ni Marco ang kanyang mga kamay bilang pagsuko, ngunit ang mapanuyang ngiti ay hindi nawala sa kanyang mga labi. Okay. Relax. Sinasabi ko lang naman. Pero tandaan mo, pinsan sa mundong ito, kung hindi ka mangangagat, ikaw ang kakagatin. Ipinagpatuloy ni Angelo ang pagmamaneho, ngunit ang mga salita ni Marco ay tumatak sa kanyang isipan na parang lason. Tama ito. Isa itong laro ng mga pating, at kung hindi siya mag-iingat, hindi lang siya ang malalamon, kundi pati na rin si Althea, at marahil pati ang bata. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan siya ng isang pulong, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text mula kay Mendoza. Sir, we've completed the preliminary check. We have searched all official civil and social welfare records nationwide.
There are no adoption papers, past or present, registered under the name of si Althea Isabel Reyes. Binasa ni Angelo ang mensahe ng 3 beses. Ang bawat salita ay isang pako na lalong nagpapatibay sa kanyang hinala. Ang kawalan ng ebidensya ang mismong ebidensya. Hindi siya nag-ampon. Nagsinungaling siya. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Angelo sa kanyang penthouse unit. Ang malawak na espasyo at ang mga kumikinang na ilaw ng syudad mula sa kanyang bintana ay hindi nakatulong para pakalmahin ang bagyo sa loob niya. Nagbukas siya ng isang lumang bowl na naglalaman ng iilang gamit na dinala niya mula sa kanyang dating buhay. Sa ilalim ng mga lumang damit at libro, nandoon ang isang maliit na photo album. Binuklat niya ito. Mga litrato ng kanyang kabataan. At doon, sa isang pahina, nakita niya ito. Isang kupas na litrato niya noong siya ay mga 20 anyos. Nakasuot siya ng simpleng sando at pantalon, may mansa ng lupa sa mukha, at may hawak na pandilig. Kinunan ito sa hardin ng mansyon ng mga Reyes, ilang linggo bago mangyari ang gabing iyon. Tinitigan niya ang binatang si Angelo sa litrato. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang isang litratong palihim niyang kinunan noong nasa playground sila. Isang litrato ni Mateo habang tumatawa. Inilagay niya ang cellphone sa tabi ng lumang litrato. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Hindi ito pagkakahawig lang. Ito ay isang perpektong salamin. Ang hugis ng mga mata. Ang kurba ng ilong. Ang maliit na gatla sa baba. Ang paraan ng pagtawa na nagpapakita ng gilagid. Si Mateo. Ang anak niya. Isang matinding emosyon, isang pinaghalong galit, sakit, at isang hindi maipaliwanag na pagmamahal, ang bumalot sa kanya. Napaupo siya sa sahig, ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang 2 litrato. 6 na taon. 6 na taong ninakaw sa kanya. Kailangan niya ng katibayan. Isang katibayan na hindi kayang pasinungalingan ni Althea. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang desperado at mapangahas. Pumunta siya sa kanyang laptop at nag-type. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard. Binubuksan ang mga backdoors ng sistema na siya mismo ang nag-utos na i-install sa FU Augustine Medical Center. Bilang chairman, may access siya sa lahat. Ngunit ang gagawin niya ngayon ay higit pa sa opisyal na kapasidad niya. Ito ay personal. Pinasok niya ang medical records database. Ang secure na firewall na ipinagmamalaki ng ospital ay naging isang bukas na pinto para sa kanya. Nag-type siya ng isang pangalan, Reyes, Mateo. Lumabas ang file. Personal details. Vaccination records. Allergy information. Tiningnan niya ang bawat detalye, naghahanap ng kahit ano. Hanggang sa makita niya ito. Ang dokumentong kinatatakutan at inaasahan niyang makita. Certificate of live birth. Ang pangalan ng bata, Mateo Reyes. Ang pangalan ng ina, Althea Isabel Reyes. Ang pangalan ng ama. Ang espasyo ay blanko. Walang nakasulat. Isang malinis at sinadyang pagkukulang. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga. Kundi ang petsang nakasulat sa itaas. Date of birth, October 14 na, 2019. Nagbilang si Angelo. January. February. March. Ang gabi ng kaarawan ni Althea, ang gabing umuulan. Ang gabing iyon ay kalagitnaan ng Enero. Sakto. 9 na buwan. Napapikit siya ng mariin. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Ang ingay ng syudad sa labas ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na tibok ng kanyang sariling puso. Ito na. Ang katotohanan. Hindi isang hinala, kundi isang katotohanang nakasulat sa isang opisyal na dokumento. Siya ang ama. Siya ang ama ni Mateo. At si Althea, ang babaeng minahal niya ng buong puso, ay nagsinungaling sa kanya. Hindi lang siya nito iniwan. Tinago nito sa kanya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Tinago nito sa kanya ang kanilang anak. Isang malamig na galit, mas malamig pa kaysa sa salamin ng kanyang bintana, ang dahan-dahang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Tapos na ang pag-aalinlangan. Tapos na ang paghahanap ng mga kasagutan sa dilim.
Ngayon, oras na para sa komprontasyon. Ang hapon na iyon ay lumipas sa isang nakakabinging katahimikan. Walang tawag. Walang email. Walang biglaang pagbisita. Ang katahimikang nagmumula kay Angelo Alcazar ay mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang mga mapanuring tingin. Pakiramdam ni Althea ay isa siyang daga na pinaglalaruan ng pusa, hinihintay lang ang tamang sandali para sa huling dago. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa mga medical charts sa kanyang mesa. Mga resulta ng laboratorio, mga tala ng doktor, mga plano sa paggamot. Dati ang mga ito ang kanyang mundo. Ang mga ito ang nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kontrol at kaayusan. Ngunit ngayon, ang mga letra at numero ay lumalabo sa kanyang paningin. Ang mga pader ng kanyang perpektong opisina ay tila muling lumalapit, sinasakal siya. Nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang walang katok. Napatalon si Althea sa kanyang upuan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, na parang isang makina na nawalan ng kontrol. Nakatayo sa pintuan si Angelo. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. May dala siyang isang piraso ng papel sa kanyang kamay. Isinara niya ang pinto sa likuran niya, at ang tunog ng pag-click nito ay parang isang sentensya ng kamatayan. Hindi nagsalita si Althea. Hindi niya kaya. Ang lahat ng hangin ay tila hinigop palabas ng kanyang mga baga. Pinanood lang niya si Angelo habang dahan-dahan itong lumalapit sa kanyang mesa, ang bawat hakbang ay mabigat at mailayunin. Walang salita, ibinato ni Angelo ang papel sa ibabaw ng kanyang mesa. Dahan-dahang napayuko si Althea. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo, ngunit nabasa niya pa rin ang mga nakalimbag na salita sa itaas ng dokumento. Certificate of Live Birth. Nandoon ang pangalan ng kanyang anak. Nandoon ang kanyang pangalan. At nandoon ang isang blankong espasyo na sumisigaw ng isang katotohanang 6 na taon niyang itinago. Ampon. Ang boses ni Angelo ay mahina, ngunit tumagos ito sa buong pagkatao ni Althea na parang isang matalim na piraso ng yelo. Isang salita lang, ngunit puno ito ng panunumbat, sakit at matinding pagkakanulo. Hindi siya makatingin. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata nito. Kaya't nanatili siyang nakayuko, nakatitig sa papel na tila ba isa itong hatol mula sa korte. Ang papel na sumira sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Tumingin ka sa akin, Althea, utos ni Angelo, ang boses ay bahagyang tumaas na. Tumingin ka sa akin at sabihin mo ulit. Sabihin mong ampun siya. Dahan-dahan, nanginginig, itinaas ni Althea ang kanyang paningin. At doon, nakita niya ito. Ang lahat ng sakit na pinigilan ni Angelo sa mga nakaraang araw ay naroon na ngayon sa kanyang mga mata. Hindi lang ito galit. Ito ay isang bagyo ng galit, sakit, at 6 na taon ng mga tanong na hindi nasagot. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Tanging isang mahinang ungol ng pagkatalo. Bakit, tanong ni Angelo, ang boses ay basag na. Bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit mo itinago ang sarili kong anak? At doon, bumigay na si Althea. Nawalan siya ng lakas. Ang mga pader na maingat niyang itinayo sa loob ng 6 na taon ay gumuho sa isang iglap. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Napahagulhol siya, ang mga balikat ay nanginginig, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Eli, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Anak mo siya. Si Mateo, anak mo siya. Ang pag-amin ay tila nagpalaya sa isang bahagi niya, ngunit nagbukas din ito ng isang mas malalim na sugat. Hinayaan niya lang sarili na umiyak, walang pakialam kung anong itsura niya, walang pakialam sa propesyonal na imaheng iningatan niya. Sa sandaling iyon, hindi siya si Eve Reyes. Siya lang si Althea. Isang babaeng nagkasala. Isang babaeng natakot. Narinig niya ang paggalaw ni Angelo. Inaasahan niya ang sigaw, ang pagwawala. Ngunit ang naramdaman niya ay ang paglapit nito. Napaatras si Angelo, napasandal sa gilid ng mesa, na parang ang pag-amin niya ay isang pisikal na dagok na nagpatumba dito. 6 na taon ni. Bulong ni Angelo sa hangin, ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. 6 na taon, Thea. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Ninakaw mo ang kanyang unang ngiti. Ang kanyang unang salita. Ang kanyang unang hakbang. Ninakaw mo ang lahat ng iyon sa akin.
Tumayo ito at nagsimulang maglakad-lakad sa loob ng opisina, na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Ang bawat salita nito ay isang matulis na punyal na tumatark sa puso ni Althea. At para saan? Dahil isa lang akong hamak na hardinero. Dahil hindi ako karapat-dapat sa pangalan ng pamilya ninyo. Ganoon ba kababaw ang tingin mo sa akin, Thea? Umiling si Althea, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi ganoon. Kung gayon, sigaw nito, ang galit ay sa wakas ay sumabog. Bigyan mo ako ng isang magandang dahilan, Althea. Isang magandang dahilan kung bakit mo ipinagkait sa akin ang sarili kong anak. Dahil natakot ako, sigaw din niya pabalik, ang boses ay paos at basag. Sa wakas, ang isang bahagi ng katotohanan ay lumabas. Natakot ako, okay. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko. Hindi mo alam kung gaano kahirap mag-isa. Mag-isa? Tumawa si Angelo, isang tawang walang kagalakan. Ikaw ang piniling mapag-isa. Naghintay ako. Tumawag ako. Pero ipinagtabuyan mo ako na parang basura. Lumapit itong muli sa kanya, yumuko hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mukha. Akala mo ba hindi ko kakayaning panindigan ka? Ang anak natin. Ganoon ba talaga kababa ang tingin mo sa pagkatao ko? Ang tanong na iyon, ang sakit sa mga mata nito, ay sumira sa huling piraso ng kanyang pagpipigil. Hindi niya masabi ang buong katotohanan. Hindi niya kayang ipahamak ang sarili niyang ina. Ang pagsasabi na pinagbantaan siya nito ay parang isang pagkakanulo rin. Kaya't kumapit siya sa kalahating katotohanan na alam niyang masasaktan si Angelo, ngunit ang tanging maibibigay niya sa ngayon. Natakot ako sa sasabihin ng mga tao, umiiyak niyang sabi. Natakot ako para sa karir ko, sa reputasyon ng pamilya natin. Patawarin mo ako, Angelo. Patawarin mo ako. Ang mga salitang iyon ay tila mas lalong nagpasiklab sa galit ni Angelo. Umatras ito, umiling-iling, na tila ba hindi matanggap ang kanyang narinig. Reputasyon, inulit nito ang salita na parang isang sumpa. Mas mahalaga pa pala iyan kaysa sa akin. Kaysa sa pamilyang dapat sana ay binuo natin. Tumingin ito sa kanya, at sa isang iglap, ang nag-aalab na galit sa mga mata nito ay napalitan ng isang malamig at nakakakilabot na determinasyon. Huwag kang mag-alala, Althea. Hindi ko kukunin ang anak ko sa'yo. Isang panandali ang pag-asa ang sumilay sa puso ni Althea. Pero hindi ko rin hahayaang ipagkait mo pa siya sa akin, pagpapatuloy ni Angelo. May karapatan ako sa kanya. At sisiguraduhin kong makukuha ko ang karapatang iyon. Simula ngayon, bahagi na ako ng buhay ni Mateo. Gustuhin mo man o hindi. Bago pa man makasagot si Althea, bumukas ang pinto ng opisina. Nakatayo roon si Eleanor Reyes. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang mga mata ay matalim, pinag-aaralan ang eksena sa kanyang harapan, si Althea na umiiyak, si Angelo na puno ng galit, at ang birth certificate na nasa ibabaw ng mesa. Hindi ito nagulat. Tila ba alam na nito na darating ang sandaling ito? Tumingin si Eleanor ng diretsyo kay Angelo, walang bakas ng takot o pagkatalo. Ano ang gusto mo sa anak at apo ko? Sabi nito, ang boses ay kasing lamig ng hangin sa loob ng operating room, hardinero. Hardinero. Ang isang salita ay tumama kay Angelo na may bigat ng isang pader na semento. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos ng katotohanang sumabog sa kanilang harapan, iyon pa rin ang tingin sa kanya ng ina ni Althea. Isang hamak na hardinero na naglakas loob na pumasok sa kanilang perpektong mundo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Angelo. Ang apoy ng galit na naramdaman niya para kay Althea kanina ay biglang nagbago ng direksyon. Ngayon, mayroon na itong malinaw na target. Hardinero, mahinahon niyang pag-ulit. 6 na taon na ang lumipas, iyan pa rin pala ang tingin inyo sa akin, D.G. Reyes. Itinuwid niya ang kanyang pagkakatayo, ang kanyang tindig ay nagbago mula sa isang nasaktang manliligaw patungo sa isang hari na nasa kanyang teritoryo. Pero ang chairman na ng ospital na ito, ang nagmamay-ari ng kinabukasan ninyo, ay ang hardinerong nasa harap ninyo ngayon. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Eleanor. Isang kislap ng gulat na agad nitong itinago sa likod ng isang maskara ng pagmamataas. Pera, sabi nito, ang bawat salita ay puno ng paghamak. Akala mo ba dahil may pera ka na ay nabili mo na rin ang pagkatao? Anong alam mo sa pagpapalaki ng bata?
Anong maibibigay mo sa apo ko maliban sa isang pangalan na nabahiran na ng iskandalo ng pamilya ninyo? Si Althea, na nakaupo lang sa pagitan nila, ay tila isang multo. Umiiyak pa rin ito ng tahimik, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. At ang pananahimik niyang iyon ay mas lalong nagpatigas sa puso ni Angelo. Kailangan niyang lumaban. Para sa sarili niya. At para sa anak nilang dalawa. Ang tanong, D.K. Reyes, ay hindi kung anong maibibigay ko, matigas na sagot ni Angelo, ang bawat salita ay sinadya para tumarak. Ang tanong ay kung anong kaya kong bawiin. Ang posisyon mo. Ang lisensya ng ospital na ito. Ang lahat ng bagay na mas pinahalagahan ninyo, kaysa sa kaligayahan ng sarili ninyong anak. Isang matinding sampal. Nakita ni Angelo ang pamumutla ni Eve Eleanor. Sa unang pagkakataon, nakita niyang natinag ito. Ang babaeng bakal ay nagpakita ng lamat. Huwag kang magkakamali, pagpapatuloy ni Angelo. Hindi ko ilalayo si Mateo sa kanyang ina. Pero hindi ko rin hahayaang maging isa kang lason sa buhay niya. Simula ngayon, kikilalanin ako ng anak ko bilang ama niya. Gagawa ako ng paraan sa ayaw at sa gusto ninyo. Maging ito man ay sa loob ng korte o sa labas. Ibinigay niya ang kanyang huling tingin kay Althea, isang tingin na puno ng sakit, pagkadismaya, at isang pangakong hindi na siya muling magpapatalo. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina, iniwan ang mag-ina sa gitna ng mga guho ng kanilang mga kasinungalingan. Pagbalik niya sa kanyang sariling opisina, agad niyang tinawagan si Mendoza. Kausapin mo ang legal team, utos niya. Simulan na nila ang proseso para sa legal recognition ng paternity ko kay Mateo Reyes. Ihanda nila ang lahat ng kailangan para sa isang custody agreement. I want shared custody. Equal rights. Gawin nila ito ng mabilis. Ang mga sumunod na araw ay isang malamig na gyera. Nag-usap ang kanilang mga abogado. Nagpalitan ng mga formal na liham. Upang maiwasan ang isang magulong kaso sa korte, pumayag si Althea, o mas tamang sabihin, napilitan siyang pumayag sa isang pansamantalang kasunduan. Papayagan si Angelo na makasama si Mateo 2 beses sa isang linggo, sa loob ng 2 oras bawat beses, at sa isang lugar na aprobado ni Althea. At sa unang pagkikita nila, kailangang naroon si Althea para mag-supervise. Ang unang key opisyal na pagkikita nila ay ginanap sa isang pribadong lounge ng ospital. Isang silid na may malalambot na sofa, mga libro at ilang mga laruan. Nang pumasok si Angelo, nandoon na sila. Si Althea ay nakaupo sa isang sulok, ang postura ay matigas at depensibo. Si Mateo naman ay nasa sahig, naglalaro ng isang pulang kotsing laruan. Lumuhod si Angelo para maging kapantay ng bata. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Ito na. Ang unang pagkakataon na kasama niya ang kanyang anak, na alam na nilang dalawa ni Althea ang katotohanan. Hi, Mateo, sabi niya, ang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. Tumingala si Mateo. Hipo, Tito Angelo. Isang kirot ang naramdaman ni Angelo sa salitang itito. Mahilig ka pala sa mga kotse, sabi niya, para lang may masabi. Tumango si Mateo. Yes po. This is a Ferrari. Mabilis po ito. Ngumiti si Angelo. Kumuha siya ng isa pang kotse, isang kulay asul. Ito naman, Lamborghini. Tingnan natin kung sino ang mas mabilis. Nagsimula silang maglaro. Nagkarera sila ng mga kotse sa sahig, gumagawa ng mga tunog ng makina gamit ang kanilang mga bibig. Sa mga sandaling iyon, nawala ang lahat. Nawala ang galit, ang sakit, ang mga abogado. Ang naroon lang ay isang ama na sinusubukang kumonekta sa kanyang anak. Pinagmasdan niya ang bawat galaw ni Mateo, ang paraan ng pagtawa nito, ang kislap sa mga mata nito. Bawat detalye ay isang kayamanang isinasaulo niya. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, nandoon si Althea. Nakaupo. Tahimik na nanonood. Ang kanyang presensya ay isang pader na yelo, isang paalala na ang sandaling ito ay hindi totoo, na ito ay isang sapilitang kasunduan lamang. Ang kaligayahang nararamdaman niya ay laging may kasamang pait. Samantala, sa kabilang bahagi ng ospital, si Eleanor Reyes ay nakaupo sa kanyang madilim na opisina. Ang pagkatalo ay hindi isang bagay na madali niyang matanggap. Alam niyang ang pera at impluwensya ni Angelo ngayon ay isang banta na hindi niya kayang maliitin.
Kailangan niya ng ibang armas. Isang armas na mas matalim kaysa sa pera. Dinampot niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero. M. Alcazar, sabi niya nang sagutin ang tawag. Marco Alcazar. This is si Eleanor Reyes. I believe we have a common problem. And I think we can help each other. Makalipas ang 2 araw, isang pulong ang naganap sa opisina ni Eve Eleanor. Pumasok si Marco Alcazar na may ngiti ng isang buwaya. Umupo ito sa tapat ni Eve Eleanor na tila ba pag-aari nito ang lugar. Walang paligoy-ligoy. Narinig ko ang sitwasyon, sabi ni Marco. Ang pinsan kong matagal nang nawala ay biglang nagkaanak. At ang ina ay ang pinakamagaling na doktora ng ospital. Isang napakagandang kwento. Isang napakagandang eskandalo. Hindi ako interesado sa chismis, matigas na sabi ni Eve Eleanor. Interesado ako sa solusyon. Sabi mo, may alam ka. Isang bagay na maaaring gamitin laban sa kanya. Ngumisi si Marco. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang manipis na brown envelope mula sa kanyang briefcase at ipinadulas ito sa ibabaw ng makintab na mesa ni Eve Eleanor. Lahat ng kailangan ninyo para sirain siya at ang kanyang kredibilidad, sabi ni Marco, ang boses ay tila isang ahas, ay nasa loob niyan. Pinakatitigan ni Eve Eleanor ang envelope. Ano ito? Sumandal si Marco sa kanyang upuan, ang mga mata ay naglalaro sa kasiyahan. Ang nakaraan na pilit niyang tinatakasan. 2 linggo ang lumipas sa isang maingat at nakakakabang kapayapaan. Ang mga pagbisita ni Angelo kay Mateo ay naging isang regular na ritual. Isang ritual na puno ng tensyon para kay Althea. Mula sa isang sulok, pinapanood niya kung paano unti-unting nahulog ang loob ng kanyang anak sa ama nito. Ang paraan ng pagtawa ni Mateo, ang paraan ng pagtingala nito kay Angelo na may paghanga, bawat isa ay isang matamis na kirot sa kanyang puso. May isang bahagi sa kanya na natutuwa. Nakikita niyang masaya ang anak niya. Ngunit may isang mas malaking bahagi na natatakot. Dahil sa bawat paglapit ni Angelo, pakiramdam niya ay unti-unti ring nawawala sa kanya si Mateo. Isang hapon, pagkatapos ng isa na namang pagbisita, tinawag siya ng kanyang ina sa opisina nito. Pagpasok ni Althea, agad niyang naramdaman ang kakaibang bigat sa hangin. Nakaupo si Eve Eleanor sa likod ng kanyang malaking mesa, ang mukha ay seryoso, halos malungkot. Isang ekspresyong bihirang-bihira niyang makita sa kanyang ina. Maupo ka, Althea, mahinahon nitong sabi. Sumunod si Althea, ang kaba ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Alam kong mahirap para sa iyo ang sitwasyon, panimula ni Eve Eleanor, ang boses ay puno ng peking simpatya na natutunan ng kilatisin ni Althea. At bilang ina mo, nag-aalala ako para sa iyo at para sa kapakanan ni Mateo. Idinuldol nito paharap ang isang brown envelope, isang pamilyar na uri ng envelope na laging naglalaman ng masamang balita. Gusto kong basahin mo ito. Hindi para saktan ka, kundi para buksan ang iyong mga mata. Nag-aalangan, kinuha ni Althea ang envelope. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Ang laman ay mga kopya ng mga lumang news clippings at police reports. Ang mga headline ay tumalon sa kanya. Tragedya de si Pamilya Alcazar, bunsong anak, patay isang kiit accident. Reckless driving tiniting ng sanhi, kuya, nasa likod ng manibela. Angelo Alcazar, pangunahing suspect si pagkamatay ng kapatid, biglang naglahod. Napahawak si Althea sa kanyang bibig. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Binasa niya ang mga detalye. Isang gabing umuulan. Isang mabilis na sasakyan na minamaneho ni Angelo. Isang nakababatang kapatid na babae na nasa passenger seat. Isang biglaang pag-iwas sa isang tumatawid na aso. Ang pagskid ng sasakyan. Ang pagbangga sa isang puno. Ang kapatid ni Angelo ay namatay on the spot. Si Angelo ay nagtamo lang ng minor injuries. At pagkatapos ng paunang investigasyon, bago pa man masampahan ng formal na kaso, naglaho siya na parang bula. Ito pala ang dahilan kung bakit siya nagtago. Ito ang dahilan kung bakit siya nagpanggap na hardinero. Inasaan na saan ang resulta ng kaso, nanginginig niyang tanong, naghahanap ng kahit anong magpapatunay na hindi ito kasalanan ni Angelo. Walang kaso, sagot ni Eve Eleanor, ang boses ay malumanay ngunit puno ng lason. Dahil tumakas siya. Iniwan niya ang kanyang pamilya sa gitna ng trahedya.
Isang duwag, Althea. Iyan ang pagkatao ng lalaking pinapasok mo sa buhay ng anak mo. Hindi Bulong ni Althea. Hindi ko maintindihan. Simple lang ang paliwanag, anak, sabi ng kanyang ina, na ngayon ay tumayo at lumapit sa kanya, hinahaplos ang kanyang likod. Alam mo ba kung bakit bumalik si Angelo? Hindi dahil sa iyo. At lalong hindi dahil sa pagmamahal. Bumalik siya dahil sa mana. Tumingin si Althea sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Ayon sa testamento ng lolo niya, ang unang apo na magkakaroon ng anak na lalaki ang makakakuha ng controlling stake sa Alcazar Prime Holdings, pagpapatuloy ni Eve Eleanor. Nang malaman niyang may anak kayo, isang lalaki, bigla siyang bumalik. Hindi ba't nakapagtataka? Si Mateo, Althea. Si Mateo ang kailangan niya. Siya ang susi sa bilyon-bilyong kayamanan. At kapag nakuha na niya ang gusto niya, iiwan niya kayo. Tulad ng ginawa niyang pag-iwan sa sarili niyang pamilya. Bawat salita ni si Eleanor ay isang butil ng lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Althea. Ang mga piraso ng puzzle ay tila nagkakaroon ng isang nakakatakot na hugis. Ang biglaang pagbabalik ni Angelo. Ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang determinasyon na maging bahagi ng buhay ni Mateo. Ang sinabi ni Miguel Tan sa restaurant na si Angelo ay ruthless in business. Bigla niyang naalala ang mga sandali nilang magkasama ni Angelo. Ang lamig sa mga mata nito. Ang pagiging kalkulado ng bawat kilos. Totoo ba? Ginamit lang ba siya nito? Gagamitin lang ba nito ang sarili nilang anak? Nang hapong iyon, sa isa na namang key playdate, habang pinapanood niyang naglalaro sina Angelo at Mateo, ang lahat ay nag-iba na. Ang dating tamis na nakikita niya ay napalitan ng pait ng pagdududa. Alam mo, Mateo, narinig niyang sabi ni Angelo sa bata. Paglaki mo, dadalhin kita sa maraming lugar. Sa Amerika, sa Europe. Bibilhin natin ang pinakamalaking Lego castle doon. Ang dating parang isang pangako ng isang mapagmahal na ama ay biglang naging isang banta sa pandinig ni Althea. Dadalhin niya ang anak niya. Palayo sa kanya. Magaling kang magsalita, Angelo, sabi ni Althea, hindi na napigilan ang sarili. Ang boses niya ay malamig. Lahat ng tamang salita, sinasabi mo. Napatingin si Angelo sa kanya, tila nagulat sa biglaang pagbabago ng kanyang tono. Ano nang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sabi ni Althea, tumatayo at lumalapit, ay sana totoo lahat iyan. Sana ang habol mo talaga ay ang kapakanan ng anak mo, at hindi ang tiwala ng pamilya mo para sa mana. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Angelo. Mula sa pagkagulat, naging pagkalito, at pagkatapos ay sakit. Saan mo narinig yan, Thea? Ngunit para kay Althea, ang sakit sa mukha ni Angelo ay isa na lamang magaling na pag-arte. Ang kanyang puso ay nababalutan na ng takot at pagdududa na itinanim ng kanyang ina. Hindi na mahalaga kung saan ko narinig, matigas niyang sabi. Isang bagay lang ang gusto kong linawin sa iyo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito, ang lahat ng kanyang takot ay ginawa niyang isang sandata. Hinding-hindi mo ilalayo sa akin ang anak ko. Hinding-hindi ko hahayaang sirain mo siya, tulad ng ginawa mo sa pamilya mo. Hinding-hindi ko hahayaang sirain mo siya, tulad ng ginawa mo sa pamilya mo. Ang mga salitang iyon ay nanatiling nakabitin sa hangin, matagal matapos umalis si Angelo. Iniwan siya nito na may isang tingin ng matinding sakit at pagkadismaya, na sa isipan ni Althea na nababalutan na ng lason, ay isa lamang perpektong pag-arte. Ang gabi ay lumalim, ngunit hindi mapakali si Althea. Ang katahimikan ng kanyang bahay ay parang isang bingi. Ang bawat anino sa sulok ay tila nagiging isang banta. Ang bawat tunog ng sasakyan sa labas ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Sa ibabaw ng kanyang mesa sa sala, nakakalat ang mga kopya ng dokumentong ibinigay ng kanyang ina. Ang mga news clippings. Ang police reports. Ang imahe ng isang kotseng wasak sa tabi ng isang puno. Ang pangalan ng kapatid ni Angelo na namatay. Ang salitang itumakas. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga ito, na tila ba sa paulit-ulit na pagbasa ay mahahanap niya ang isang ibang katotohanan. Ngunit wala. Ang naroon lang ay ang isang kwento ng trahedya at kaduwagan. Si Mateo ang kailangan niya. Siya ang susi sa bilyon-bilyong kayamanan.
Ang mga salita ng kanyang ina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. At ngayon, lahat ng ginagawa ni Angelo ay mayroon ng bagong, masamang kahulugan. Ang kanyang paglapit kay Mateo ay hindi pagmamahal, kundi isang investment. Ang kanyang mga pangako ay hindi sinsero, kundi isang estratehiya. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Isang takot na mas malalim pa kaysa sa takot sa eskandalo o pagkasira ng reputasyon. Ito ang takot ng isang ina para sa kanyang anak. Paano kung manalo si Angelo sa korte? Sa yaman at kapangyarihan nito, madali lang nitong kunin si Mateo. At kapag nakuha na nito ang mana, ano ang mangyayari sa anak niya? Itatapon na lang ba ito na parang isang lumang laruan? Hindi. Hinding-hindi niya iyon hahayaan. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, isang desisyon ang nabuo. Isang desperado at nakakatakot na desisyon. Ngunit para sa kanya, ito na lang ang natitirang paraan. Kailangan nilang umalis. Kailangan nilang magtago. Kailangan niyang ilayo si Mateo bago pa mahuli ang lahat. Gumawa siya ng isang mabilis na plano. Canada. Mayroon siyang isang malayong kamag-anak doon. Makakapagsimula sila muli. Malayo sa kapangyarihan ng mga Alcázar at sa kontrol ng mga Reyes. Binuksan niya ang kanyang laptop. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagtatype siya. Una, ang kanyang resignation letter para sa Augustine. Para sa Board of Directors. Isinusumit ko ang aking pagbibitiw bilang head ng cardiovascular surgery, epektibo kaagad. Ang Augustine ay naging tahanan ko sa loob ng maraming taon. Ang bawat pasyenteng natulungan ko, ang bawat buhay na naisalba, ay mananatili sa aking puso. Ngunit dumating ang isang punto kung saan kailangan kong unahin ang pinakamahalaga sa lahat, ang kaligtasan at kapakanan ng aking anak. Isang desisyong alam kong maiintindihan ng lahat ng magulang. Bawat salita ay isang kirot. Ang kanyang karera, ang kanyang mga pangarap ay tinatapos niya sa isang email. Pinindot niya ang e-send bago pa siya magbago ng isip. Sumunod ang kanyang bangko. Mabilis niyang inilipat ang lahat ng kanyang ipon sa isang offshore account. Sinunog niya ang tulay sa likuran niya. Wala nang balikan. Pumasok siya sa kwarto ni Mateo. Ang kanyang anak ay mahimbing na natutulog, yakap-yakap ang laro ang Spinosaurus. Napaluhod si Alfea sa tabi ng kama. Hinaplos niya ang malambot na buhok nito. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa kumot. Patawarin mo si Mama, anak, bulong niya, ang boses ay basag. Patawarin mo ako kung muli kong ilalayo sa iyo ang papa mo. Pero ginagawa ko ito para sa iyo. Mahal na mahal kita. Muli niyang tinitigan ang mukha ng anak niya. Ang mukha ni Angelo. Isang matamis na paalala ng pag-ibig na minsan ay naramdaman niya, at ngayon ay isang masakit na paalala ng panganib na kanilang kinakaharap. Mabilis siyang kumilos. Nag-empake siya ng 2 maleta, damit para sa kanila ni Mateo, mga laruan nito, pasaporte, at ang lahat ng perang nakuha niya sa bahay. Bawat kilos niya ay tahimik at kalkulado, na parang isang magnanakaw sa sarili niyang bahay. 2:00 ng madaling araw. Oras na para umalis. Dahan-dahan niyang binuhat ang natutulog na si Mateo mula sa kama. Bahagya itong gumalaw sa kanyang mga braso, ngunit hindi nagising. Ang pagmamaneho patungo sa airport ay isang bangungot. Ang madilim na kalsada ay tila walang katapusan. Bawat sasakyang nakikita niya sa kanyang rearview mirror ay tila isang banta. Si Angelo ba iyon? Isang tauhan ba niya? O baka isang tauhan ng nanay niya? Ang paranoia ay kumakain sa kanyang isipan. Nang sa wakas ay narating nila ang Eve, isang bahagyang ginhawa ang naramdaman ni Alfea. Ang ingay at dami ng tao ay nagbigay sa kanya ng isang peking pakiramdam ng seguridad. Gising na si Mateo, nagtataka ngunit hindi nagrereklamo, masaya na kasama niya ang kanyang ina. Pumila sila sa check-in counter. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Mateo. Malapit na. Ilang hakbang na lang. Makakatakas na sila. Next, ma'am, sabi ng airline staff. Huminga ng malalim si Alfea at humakbang paharap. Good morning. 2 tickets to Vancouver, please. Habang inilalabas niya ang kanilang mga pasaporte, isang kamay ang dahan-dahang dumapo sa kanyang braso. Hindi ito marahas. Hindi ito galit.
Ngunit ang init, ang pamilyar na kuryente, ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa likuran niya si Angelo. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang damit ay gusot na tila ba nagmamadali siyang umalis ng bahay. Wala ang malamig at makapangyarihang Silyo. Ang nasa harap niya ay isang lalaking pagod, ang mga mata ay namumugto, puno ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Wala ang galit. Wala ang pagbabanta. Ang naroon lang ay isang walang hanggang sakit. Dea, sabi nito, ang boses ay basag at halos isang pakiusap. Huwag mong gawin to sa akin sa atin ulit. Nakatayo si Althea na parang isang estatwa sa gitna ng maingay na airport. Ang ingay ng mga anunsyo sa speaker, ang pag-usad ng mga maleta, ang tawanan at iyakan ng mga tao, lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng kanyang puso at ang basag na boses ni Angelo. Huwag mong gawin to sa akin sa atin ulit. Ang isip niya ay nagliliyab. Paano? Paano niya nalaman? Ang resignation letter niya? Ang bank transfer? O mas malala pa, isang espiya na laging nakabantay sa kanya? Ang mga dokumentong ibinigay ng kanyang ina ay tila nasusunog sa kanyang isipan. Ang imahe ng duwag. Ang imahe ng isang taong tumakas. Paano mo kami nahanap? Tanong niya, ang boses ay nanginginig ngunit may bahid na ng galit. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Mateo. Para pigilan ako. Para makuha mo na ang kailangan mo bago ako makalayo. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Angelo na agad napalitan ng sakit. Ano nang sinasabi mo, Dea? Anong kailangan ko? Ang mana halos isigaw na niya. Ang dahilan kung bakit ka bumalik. Huwag mo nang itanggi, Angelo. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang tungkol sa aksidente. Sa kapatid mo. Sa pagbanggit niya sa kapatid nito, isang bagay ang nagbago sa mga mata ni Angelo. Isang bagay na mas malalim pa sa galit. Isang sugat na tila muling nagdugo. Mama, Belly, are you crying? Tanong ni Mateo, na ngayon ay nababahala na, tinitingnan sila ng pabalik-balik. Napatingin si Angelo sa bata. Huminga siya ng malalim na tila sinusubukang pakalmahin ang isang mabangis na hayop sa loob niya. Dea, please, pakiusap nito, ang boses ay mas mahina na ngayon. Hindi ito ang lugar para dito. Mag-usap tayo. Kahit 5 minuto lang. Pagkatapos, kung gusto mo pa ring umalis, hahayaan kita. Ang huling mga salita, hahayaan kita, ang nagpatigil sa kanya. Mayroong sinseridad sa tono nito na tumago sa pader ng kanyang takot. Nag-aalangan tumango siya. Naghanap sila ng isang medyo tahimik na sulok sa waiting area. Pinaupo niya si Mateo sa isang upuan na may tablet para malibang ito. Humarap siya kay Angelo, ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Isang depensibong postura. Sige, sabi niya. Magsalita ka. Tumingin si Angelo sa malayo na parang binabalikan ang isang masakit na nakaraan. Ang kapatid ko si Sofia, siya ang paborito ko. Ang liwanag ng pamilya namin. Nagsimula siyang magkwento. Hindi ito ang kwentong nabasa niya sa mga news clippings. Ito ang kwento mula sa puso. Ang kwento ng isang kuya. Umuulan din ng gabing iyon, sabi niya. Galing kami sa isang party. Si Sofia mahilig siyang kumanta habang nagdadrive ako. Kinakanta niya ang paborito niyang kanta noon. Napangiti si Angelo ng bahagya, isang ngiting puno ng pait. Biglang may tumawid. Isang aso. Nagpanik ako. Iniwasan ko. Nawalan ako ng kontrol sa manibela. Ang boses niya ay nagsimulang mabasag. Ang huli kong natatandaan ay ang tunog ng nababasag na salamin at ang sigaw niya. Napapikit si Angelo at nakita ni Althea ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata. Ang sakit sa kanyang mukha ay napakatotoo, napakasariwa, na parang kahapon lang nangyari. Pagkagising ko, nasa ospital na ako. At nandoon si Marco. Ang pinsan ko. Siya ang unang kumausap sa akin, pagpapatuloy ni Angelo. Sinabi niya sa akin na patay na si Sofia. At sinabi niya na kasalanan ko ang lahat. Dahil sa reckless driving ko. Pero aksidente lang iyon, hindi napigil ang sabi ni Althea. Alam ko, malungkot na sabi ni Angelo. Pero si Marco ginamit niya iyon. Matagal na niyang gusto ang posisyon ko bilang tagapagmana.
Kinumbinsi niya ang papa na isa akong irresponsableng panganay. At binigyan niya ako ng pagpipilian. Ang sabi niya, kung hindi ako lalayo, sisiguraduhin niyang mabubulok ako sa kulungan at lalo lang masisira ang pangalan ng pamilya. Kaya umalis ako. Hindi dahil duwag ako, Dea. Umalis ako dahil iyon ang akala kong tamang gawin para protektahan ang natitira sa pamilya ko. Para bigyan sila ng kapayapaan. Habang nakikinig si Althea, ang mga dokumento sa kanyang isipan ay unti-unting nagiging walang saysay na mga piraso ng papel. Ang kwento ni Angelo ay buo. Emotional. At mas kapanipaniwala kaysa sa mga salitang puno ng laso ng kanyang ina. Isang dahan-dahang realisasyon ang gumapang sa kanya, isang realisasyon na napakalamig at nakakatakot. Naniwala siya sa maling tao. Hinusgahan niya si Angelo batay sa mga kasinungalingang ginawa ng iba. At ang mana di. Dagdag ni Angelo, tumingin ng diretso sa kanya. Hindi ko iyon kailangan. Nang bumalik ako na ang may kontrol sa kumpanya. Bumalik ako para sa isang bagay lang, Dea. Para sa iyo. Para hanapin ang babaeng nawala na lang bigla. At nang makita ko si Mateo doon ko lang nalaman na may mas malaki pa palang dahilan para bumalik. Napahawak si Althea sa kanyang bibig. Ang bigat ng kanyang pagkakasala ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Pero bakit ako, bulong niya. Bakit mo ako hinanap? At doon, sumuko na rin si Althea. Ang sarili niyang lihim, ang dahilan ng lahat ng sakit na ito, ay kumawala. 6 na taon na ang nakalipas, nagsimula siya, ang mga luha ay muling dumaloy, ngunit sa ibang dahilan na ngayon. Ito ay mga luha ng pagsisisi. Nang malaman kong buntis ako masaya ako, Angelo. Natakot ako, pero masaya ako. Ang plano ko sasabihin ko sa iyo. Pero naunahan ako ni Mama, umiiyak niyang sabi. Nalaman niya. At sinabi niya sa akin, na kung hindi ako lalayo sa iyo, sisirain niya hindi lang ang buhay ko, kundi pati ang buhay mo. Na isa ka lang hardinero na walang mararating. Na isang tawag lang niya, sisiguraduhin niyang hindi ka na makakakuha ng matinong trabaho kahit saan. Nawawasakin ka niya hanggang sa wala nang matira sa iyo. Kaya ako nanahimik pag-amin niya. Nanahimik ako hindi para protektahan ang sarili ko o ang reputasyon ko. Nanahimik ako dahil akala ko pinoprotektahan kita. Ang pag-amin na iyon ay nagpabago sa lahat. Tinitigan siya ni Angelo, ang galit at sakit sa mukha nito ay dahan-dahang napalitan ng pagkaunawa. Isang malungkot at masakit na pagkaunawa. All this time, T. Bulong ni Angelo. All this time, akala mo pinoprotektahan mo ako. Tumango si Althea. At all this time, akala ko duwag ka. Pero pareho lang pala tayo. Pareho lang tayong naging biktima. Sa wakas, pagkatapos ng 6 na taon ng mga pader at kasinungalingan, nagkita sila sa gitna. 2 taong sinaktan, hindi ng isa't isa, kundi ng mga taong dapat sana ay nagpoprotekta sa kanila. Dahan-dahang inilahad ni Angelo ang kanyang kamay. Nag-aalangan, tinanggap ito ni Althea. Ang pamilyar na kuryente ay naroon pa rin, ngunit ngayon may kasama na itong pagkaunawa at pagsisisi. Patawarin mo ako, Angelo, sabi niya. Patawarin mo ako sa hindi ko pagtitiwala sa iyo. Patawarin mo rin ako, sagot nito. Sa pag-iisip na kaya mo akong basta na lang itapon. Sa sandaling iyon ng marupok na kapayapaan, nang ang lahat ng lihim ay nailatag na, isang pamilyar at malamig na boses ang pumutol sa kanilang katahimikan. Althea. Anong ibig sabihin nito? Sabay silang napalingon. Nakatayo sa di kalayuan si Eleanor Reyes, ang mukha ay isang maskara ng galit. At sa tabi nito, nakangisi na parang isang demonyo, ay si Marco Alcazar. Agad na tumayo si Angelo. Walang pag-aalinlangan, inilagay niya ang kanyang sarili sa pagitan ni Eleanor at Marco, at ni Althea at Mateo na nakaupo pa rin. Isang buhay na pader. Isang tagapagtanggol. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula ng hayagan. Ang pagdating ni Eleanor at Marco ay parang isang malamig na hangin na biglang umihip sa loob ng airport, pinapatay ang mumunting init ng pag-asa na nagsisimula palang sumibol sa pagitan nila ni Angelo. Ang kanyang ina, na may mukha ng isang reynang nasuway, at si Marco, na may ngiti ng isang ahas na handa ng manuklaw. Althea. Anong ibig sabihin nito?
Ulit ng kanyang ina, ang boses ay matigas at puno ng otoridad, na para bang kaya pa rin siyang utusan sa isang tingin lang. Umuwi ka na. Now. Iwanan mo ang lalaking iyan. Naramdaman ni Althea ang pamilyar na takot na gumapang sa kanyang likod. Ang instinct na sumunod, na yumuko, na gawin ang lahat para maiwasan ang gulo. Ngunit sa likod niya, naramdaman niya ang init ng presensya ni Angelo, isang matatag na pader na hindi gumagalaw. At sa kanyang gilid, naramdaman niya ang maliit na kamay ni Mateo na humigpit sa kanya, naghahanap ng proteksyon. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Althea. Dahan-dahan, humakbang siya palabas mula sa likuran ni Angelo. Isang maliit na hakbang, ngunit para sa kanya, ito ay parang pagtawid sa isang malawak na bangin. Hinarap niya ang kanyang ina, hindi bilang isang takot na anak, kundi bilang isang ina na poprotekta sa sarili niyang pamilya. Hindi na ako uwi, ma, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag sa bawat salitang binibitawan niya. At hindi ko siya iiwan. Ano, halos hindi makapaniwalang sabi ni Is Eleanor. Pagkatapos ng lahat ng sinabi ko sa iyo. Pagkatapos mong malaman kung anong klase siyang tao. Pinipili mo pa rin siya. Ang pinipili ko, ma, ay ang katotohanan, sagot ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ang pinipili ko ay ang tumigil na sa pagtatago. Ang tumigil na sa pamumuhay sa takot. Tumingin siya sa kanyang ina, ang lahat ng sakit at sama ng loob na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay lumabas na ngayon. 6 na taon, 6 na taon akong namuhay sa takot na itinanim ninyo sa isip ko. Natakot akong mabigo kayo. Natakot ako sa sasabihin ng ibang tao. Pero higit sa lahat, natakot akong masira ang buhay ni Angelo dahil sa mga banta ninyo. Akala ko, pinoprotektahan ko siya. Akala ko, ginagawa ko ang tama. Huminga siya ng malalim. Pero mali ako. Ang tama ay ang harapin ang lahat ng magkasama. Ang tama ay ang bigyan ang anak ko ng isang buong pamilya na hindi nabubuhay sa kasinungalingan. Tumingin siya kay Angelo, isang mabilis ngunit makahulugang tingin ang pasasalamat at pangako. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang tingin sa kanyang ina. Tapos na akong matakot, ma, deklara niya, at sa pagsabi niya noon, isang mabigat na kadena ang tila nalaglag mula sa kanyang puso. Pinipili ko siya. Pinipili ko ang anak ko. At pinipili ko ang pamilya namin, anuman ang sabihin ng mundo. Huwag kang magpadala sa drama niya, J.K. Reyes, sabat ni Marco, na humakbang paharap, ang mukha ay puno ng pagkukunwari. Hindi ninyo nakikita. Isa siyang magaling na aktor. Ginamit niya ang kwento ng kapatid niya para makuha ang simpatsya ninyo. Ang totoo, isa siyang mamamatay tao na tumakas sa responsibilidad. Tumahimik ka, Marco, sabi ni Angelo. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw. Ito ay kalmado. Isang nakakakilabot na katahimikan na mas mapanganib pa kaysa sa anumang sigaw. Humarap siya sa pinsan niya. Alam mo, ang hindi ko na ikwento kay Althea ay kung sino ang kasama ko sa kotse bago sumakay si Sofia. Ikaw. Ikaw ang nagsabi sa akin na bilisan ko pa ang takbo para ma-impress ang mga kaibigan mo. At ikaw din ang unang umalis sa eksena nang mangyari ang aksidente. Namutla si Marco. Sinungaling. Pero hindi lang iyon ang kasinungalingan mo, di ba? Pagpapatuloy ni Angelo. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone. Habang abala ako sa paghahanap ng mga kasagutan sa nakaraan, abala ka pala sa pagnanakaw sa hinaharap. Sa hinaharap ng kumpanyang ipinagkatiwala sa iyo ni Papa. May pinindot si Angelo sa kanyang cellphone at ipinakita ito kay Eleanor. Mga bank statement. Mga peking invoice. Mga dokumento ng fund transfers patungo sa isang offshore account sa ilalim ng pangalan ni Marco. 20 milyong dolyar, Marco. Iyan ang halaga ng pagtitiwala ng pamilya natin. Habang tinutulungan mo si Ihe Reyes na sirain ako, ninanakawan mo pala ang sarili nating kumpanya. Peke yan. Gawa-gawa mo lang lahat yan, sigaw ni Marco, na ngayon ay halatang halata na ang pagkataranta. Sa sandaling iyon, 2 airport security personnel ang dahan-dahang lumapit sa kanila. Sa likuran nila ay may 2 pang lalaking nakasibilyan. Yang Marco Alcazar, tanong ng isa sa mga lalaki na nagpakita ng isang badge. Ano
We would like you to come with us for questioning regarding case of large-scale estafa. Ang kulay sa mukha ni Marco ay tuluyang nawala. Napatingin siya kay Angelo na may purong pagkamuhi, pagkatapos ay kay Eleanor na parang nagmamakaawa. Ngunit huli na ang lahat. Hindi pa tayo tapos, Angelo, sigaw niya habang isinasama siya ng mga pulis. Hindi pa tayo tapos. Naiwan ang katahimikan. Si Marco ay wala na. Ang natira na lang ay silang tatlo, si Althea, si Angelo, at si Eleanor, na ngayon ay nakatayo na mag-isa, tila biglang tumanda ng 10 taon. Ang lahat ng kanyang mga sandata, lahat ng kanyang mga kakampi, ay nawala. Ang mga mata ni si Eleanor ay napunta sa bata na ngayon ay nakatago na sa likod ng mga binti ni Althea. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya si Mateo, hindi bilang isang problema o isang pagkakamali, kundi bilang kanyang apo. Isang apo na hindi niya kailanman nakilala, isang apo na sukat ay mawala sa kanya dahil sa sarili niyang pagmamataas. Isang bakas ng matinding pagsisisi ang gumuhit sa kanyang mukha. Hinawakan ni Althea ang kamay ni Mateo. Tumingin siya kay Angelo at tumango. Walang salitang namagitan, ngunit nagkaintindihan sila. Sama-sama, tumalikod sila sa babaeng sumira at humubog sa kanilang mga buhay. Pinanood ni si Eleanor ang kanilang pag-alis, ang lalaking minamaliit niya, ang anak na itinakwil niya, at ang apong ipinagkait niya sa sarili, napapalayo, bumubuo ng isang pamilyang wala na siyang lugar. Habang naglalakad si Althea palayo, hawak ang kamay ni Angelo sa isang gilid at ang kamay ni Mateo sa kabila, isang pakiramdam ng kalayaan ang bumalot sa kanya. Bawat hakbang palayo sa kanyang ina ay isang hakbang patungo sa kanyang sariling buhay. Ang bigat na pinasa niya sa loob ng 6 na taon ay sa wakas ay naglaho na. Ilang linggo ang lumipas mula nang mangyari ang komprontasyon sa airport. Walang narinig si Angelo mula kay Eleanor. Nalaman na lang niya sa mga balita na nag-file ito ng key indefinite leave mula sa Augustine. Si Marco naman ay nahaharap sa isang kasong hindi na nito matatakasan. Ngunit ang mga iyon ay ingay na lang sa labas. Ang mahalaga ay ang katahimikang unti-unti nilang binubuo sa loob ng kanilang maliit na mundo. Sa isang maliwanag na umaga ng Sabado, ang amoy ng sinangag at pritong itlog ang gumising kay Angelo. Hindi ito ang karaniwang amoy ng kape na siyang sanay na niyang naamoy tuwing umaga sa kanyang malawak at malungkot na penthouse. Bumangon siya, at sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, hindi pakiramdam ng bigat o paghihiganti ang unang pumasok sa kanyang isipan, kundi isang pakiramdam ng pag-asa. Naglakad siya papunta sa kusina ng bahay ni Althea. Ang bahay na ito, na dati isang simbolo ng kanyang kabiguan, ay unti-unti nang nagiging isang tahanan. Naabutan niya si Althea na naghahanda ng almusal. Nakasuot lang ito ng isang simpleng t-shirt at shorts, ang buhok ay nakatali sa isang magulong bon. Walang bakas ni A.K. Reyes, ang makapangyarihang siruhano. Ang nasa harap niya ay si Thea lang. At para sa kanya, ito ang pinakamaganda nitong bersyon. Good morning, bati niya, ang boses ay bahagyang paos pa. Napalingon si Althea at ngumiti. Isang tunay at hindi pilit na ngiti. Good morning. Sakto ang gising mo, luto na ang almusal. Umupo si Angelo sa mesa. Sa tabi niya, may isang high chair. At doon nakaupo ang dahilan ng lahat. Papa, look, masayang sabi ni Mateo, na ipinapakita sa kanya ang isang pancake na hinugis na parang kotse. Wow, sabi ni Angelo. That's the fastest pancake I've ever seen. Tumawa si Mateo. Ang tunog ng halakhak na iyon ay ang pinakamagandang musika sa pandinig ni Angelo. Isang musikang hindi niya akalaing maririnig niya kailanman. Sa mga nakaraang linggo, pagkatapos ng mahabang pag-uusap nila ni Althea, napagdesisyonan nilang sabihin na kay Mateo ang katotohanan. Umupo si Angelo sa tabi ng bata isang hapon. Mateo, di ba sabi ko sa'yo kaibigan ako ni Mama? Tumango ang bata. Well, sabi ni Angelo, ang puso niya ay kumakabog. The truth is, I'm more than just a friend. I am your papa. Tinitigan siya ni Mateo ng matagal, ang mga mata nito ay puno ng pag-iisip. Pagkatapos, umiti ito ng malaki. I know. You know, gulat na tanong ni Angelo. Yes, sagot ng bata. Sabi po kasi ni Mama, this Papa is an angel who is watching over me from far away. Your name is Angel.
So, you must be him. Ang simpleng lohika ng isang bata ang sumira sa lahat ng pader sa puso ni Angelo. Niyakap niya si Mateo ng mahigpit, at sa unang pagkakataon, umiyak siya hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa purong kaligayahan. Habang kumakain sila ng almusal, ang kapaligiran ay magaan, ngunit mayroon pa ring mga espasyo ng katahimikan. Mga sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Mga taon ng pagkawalay na hindi mabubura sa isang iglap. Alam nilang pareho na ang pagbuo ng isang pamilya ay isang proseso. May naisip ako, sabi ni Angelo kay Althea pagkatapos ng almusal. Gusto kong ituro kay Mateo kung paano magtanim. Nagpunta sila sa hardin sa likod ng bahay. Ang parehong hardin na minsan niyang inalagaan bilang isang hardinero. Ngayon, babalik siya rito bilang isang ama. Kumuha siya ng isang maliit na paso at isang supot ng lupa. Lumuhod siya sa damuhan at lumuhod din si Mateo sa tabi niya. Okay, Chief, sabi ni Angelo. Una, ilagay natin ang lupa sa paso. Parang ganito. Ipinakita niya sa bata kung paano. Ginaya naman siya nito kahit na mas maraming natatapong lupa sa damit nito kaysa sa paso. Ngayon, gagawa tayo ng maliit na butas sa gitna, pagpapatuloy niya. At ilalagay natin itong buto. This is a sunflower seed. Aalagaan natin ito araw-araw at paglaki niya, magiging mas matangkad pa siya sa iyo. Wow! Talaga, Papa, manghang tanong ni Mateo. Naman, sagot ni Angelo habang ginagabayan ang maliliit na kamay ng anak sa pagtatanim. Pinapanood sila ni Althea mula sa di kalayuan, nakasandal sa may pinto, ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Isang ngiti ang nasa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay may bahid ng kalungkutan. Nakikita ni Angelo ang pagsisisi, ang what ifs na tumatakbo sa isipan nito. Nang gabi na iyon, matapos nilang patulugin si Mateo, naupo sila sa sala. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang maliit na lamp. He's happy, sabi ni Althea, na nakatingin sa kawalan. Sagot ni Angelo. Masaya siya. Salamat, Angelo, biglang sabi ni Althea, tumingin ito sa kanya. Salamat sa lahat. Sa pagpapatawad mo sa akin. Lumapit si Angelo at umupo sa tabi niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay nito. Dea, pareho tayong may kasalanan. At pareho rin tayong biktima. Ang mahalaga, narito na tayo ngayon. Ang kailangan na lang nating gawin ay magpatuloy. Natatakot ako pag-amin nito sa isang bulong. Natatakot akong baka isang araw, magising ako at isang panaginip lang pala ang lahat. Hindi ito panaginip, sabi ni Angelo, hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Totoo ito. Totoo tayo. Isang katahimikan ang muling namayani. Nang biglang may iniabot ang katulong sa kanila. Isang sulat. Para kay Althea. Walang return address, ngunit kilalang kilala ni Althea ang sulat kamay sa labas. Galing ito sa kanyang ina. Tinitigan ni Althea ang sulat na parang isa itong bomba na maaaring sumabog anumang oras. Napatingin siya kay Angelo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Hindi niya alam kung handa na siyang muling buksan ang sugat na iyon. Hawak ni Althea ang sulat, ang papel ay tila mabigat sa kanyang mga kamay. Bawat sulok ng sobre ay parang may talim, nagpapaalala ng mga sugat na dulot ng taong nagpadala nito. Napatingin siya kay Angelo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi mo kailangang basahin iyan kung hindi ka pa handa, malumanay na sabi ni Angelo, ang kanyang boses ay isang ligtas na kanlungan. Ngunit umiling si Althea. Kailangan ko. Tumingin siya sa sulat. Kailangan kong malaman. Kailangan kong tapusin ang kabanatang ito para makapagsimula talaga tayo. Huminga siya ng malalim, at sa suportang naramdaman niya mula sa presensya ni Angelo, dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang papel. Ang sulat ay maikli lang. Anak kong Althea. Walang salita ang makakapagsabi kung gaano ako nagsisisi. Sa buong buhay ko, ang tanging alam kong gawin ay maging malakas. Akala ko, sa pagiging malakas at pagkontrol sa lahat, mapoprotektahan kita. Ngunit nabulag ako ng sarili kong pagmamataas. Sa kagustuhan kong bigyan ka ng isang perpektong buhay, ako mismo ang naging hadlang sa iyong kaligayahan. Ninakaw ko sa iyo ang 6 na taon. Ninakaw ko sa sarili ko ang pagkakataong maging isang lola.
Walang kapatawaran ang mga ginawa ko. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad. Ang tanging hinihiling ko ay isang pagkakataon. Isang pagkakataong makilala ang apo ko. Isang pagkakataong bumawi sa mga pagkakamaling hindi ko na maibabalik. Nagbitiw na ako bilang direktor ng S. Augustine. Panahon na para harapin ko ang sarili ko ng walang posisyon, ng walang kapangyarihan. Panahon na para matutunan kong maging isang ina at marahil isang lola. Nagmamahal na laging nagsisisi. Mama mo. Nang matapos basahin ni Althea ang sulat, ang mga luhang hindi niya namalayan ay tumutulo na pala sa papel, ginagawang malabo ang tinta. Hindi ito ang sulat na inaasahan niya. Walang pagdadahilan. Walang paninisi. Tanging purong pagsisisi at isang pakiusap. Ipinakita niya ang sulat kay Angelo. Binasa nito iyon at pagkatapos ay tumingin sa kanya. Anong nararamdaman mo? Tanong ni Angelo. Hindi ko alam, tapat na sagot ni Althea. Galit pa rin ako. Nasasaktan. Pero naaawa rin ako sa kanya. Namuhay siyang mag-isa sa toreng itinayo niya para sa sarili niya. Ang pagpapatawad ay hindi madali, Dea, sabi ni Angelo, hinawakan ang kanyang mga kamay. At hindi ito para sa taong nagkasala sa iyo. Para ito sa sarili mo. Para makalaya ka. Ilang araw ang lumipas. Ang sulat ay nanatili sa ibabaw ng mesa ni Althea. Isang paalala. Isang tanong. Isang desisyon na kailangan niyang gawin. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng sunflower na itinanim ni na Angelo at Mateo, nakita niya kung paanong sumisibol na ang isang maliit na usbong mula sa lupa. Isang tanda ng bagong buhay. Isang tanda ng pag-asa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Ma! Isang mahabang katahimikan ang sumagot sa kabilang linya. Pagkatapos, isang basag na boses ang narinig niya. Althea anak T. Sa linggo, sabi ni Althea, ang boses ay matatag. Birthday ni Mateo. Sa bahay. Kung gusto mong pumunta. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibinaba niya ang tawag. Isang maliit na hakbang. Isang maliit na pagbubukas ng pinto. Nang dumating ang linggo, nandoon ang lahat. Ang ama ni Angelo, na ngayon ay masayang karga-karga ang kanyang apo. Si Althea. Si Angelo. At si Mateo, ang hari ng araw na iyon, na tumatakbo-takbo suot ang isang korona na gawa sa karton. Ilang sandali bago magsimula ang kainan, may kumatok sa pinto. Si Althea ang nagbukas. Nakatayo roon si Eleanor. Wala na ang mga mamahaling damit at alahas. Nakasuot lang ito ng isang simpleng bestida. May dala itong isang maliit na kahon na nakabalot sa isang simpleng pambalot. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Tumingin ito kay Althea. Salamat, anak. Tumango lang si Althea at binuksan ng mas malaki ang pinto. Ang unang pagkikita ni Eleanor at Mateo ay tahimik. Lumuhod ang matanda para maging kapantay ng bata. Happy birthday, apo, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Inabot nito ang regalo. Binuksan ito ni Mateo. Ang laman ay hindi isang mamahaling laruan o gadget. Ito ay isang music box na gawa sa kahoy. Nang buksan ito, tumugtog ang isang pamilyar na himig, ang Key Twinkle, Twinkle, Little Star. Ito ang paborito mong kanta noong bata ka, sabi ni Eleanor kay Althea. Ang mga mata ay puno ng luha. Tumingin si Mateo sa kanyang lola, pagkatapos ay kay Althea. Ngumiti ang bata at niyakap ang kanyang lola. Thank you po, lola. Sa yakap na iyon, ang lahat ng yelo sa puso ni Eleanor ay tila natunaw. Umiyak ito ng tahimik habang yakap ang apong ngayon lang niya nakasama. Nang papalubog na ang araw, nagkayayaan silang maglakad sa isang beach na hindi kalayuan sa kanilang bahay. Ang langit ay kulay kahel at rosas. Naghahabulan sa dalampasigan sina Mateo at ang lolo't lola nito, ang kanilang mga tawanan ay sinasabayan ng alon. Naiwan sa likuran sina Althea at Angelo, magkahawak kamay silang naglalakad. Masaya ako, bulong ni Althea, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Angelo. Ako rin, sagot ni Angelo. Sobra. Huminto sila sa paglalakad. Humarap si Angelo sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay.
Dea, sabi nito, ang mga mata ay puno ng pagmamahal at sinseridad. Ayoko nang mag-aksaya pa ng panahon. Ayoko nang may isa pang araw na lumipas na hindi tayo kumpleto. Dahan-dahan itong lumuhod sa buhanginan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas nito ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, may isang simpleng singsing na may isang maliit na sunflower na diamante sa gitna. Althea Isabel Reyes, sabi nito, ang boses ay nanginginig sa emosyon. 6 na taon kitang hinanap. 6 na taon akong nangulila. Ngayon, nandito ka na. Nandito na tayo. Will you do me the honor of becoming the wife? Will you marry me, Thea? Ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Althea. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng paghihintay, lahat ay nagkakahalaga para sa sandaling ito. Sabi niya, ang kanyang boses ay isang masayang hikbi. Yes, Angelo. I will marry you. Isinuot ni Angelo ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa karagatan, sa harap ng kanilang pamilya, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Hindi ito isang halik ng simula, kundi isang halik ng pagpapatuloy. Isang pangalawang pagkakataon. Isang pag-ibig na sinubok ng panahon, sinira ng mga lihim, ngunit muling binuo at pinatatag ng kapatawaran, katotohanan, at isang pamilyang sa wakas ay buo na. At dito nagtatapos ang kwento ni na Althea at Angelo. Maraming salamat, mahal naming mga tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa isang masalimuot, ngunit napakagandang paglalakbay ng pag-ibig. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ramdam na ramdam ko ang bawat sakit, bawat takot, at bawat munting tagumpay ni Thea at Angelo. Naging saksi tayo sa kanilang mga pagkakamali, sa mga pader na kanilang itinayo dahil sa takot at pagmamataas, at sa mga luhang kanilang ipinatak sa gitna ng mga pagsubok. Ngunit higit sa lahat, nasaksihan natin ang isang pag-ibig na hindi nasusukat ng yaman, posisyon, o ng isang perpektong nakaraan. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay nangangailangan ng tapang na harapin ang katotohanan, tapang na magpatawad, at tapang na magtiwala muli. Ito ay isang kwento tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lamang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. At ito ay isang testamento na lahat tayo ay karapat-dapat sa isang pangalawang pagkakataon. Sana po, sa pagtatapos ng kwentong ito, ay may isang aral o inspirasyon na tumatak sa inyong mga puso. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Aling eksena ang nagpaiyak o nagpakilig sa inyo? At ano para sa inyo ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at pagpapatawad? Hihintayin namin ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at komento ang nagbibigay buhay at inspirasyon sa aming mga isinusulat. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa susunod nating kwento. Ito ang inyong lingkod na laging umaasa at naniniwala sa walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig.